Okay, eksaktong-eksakto po at itong simula ng ating battle for third. Iisang laban na lamang po ito at uulitin namin sa inyo. Hindi na pwedeng pabanjing-banjing, maghihintay kang makapuhunan ka ng 2 o 3 laban bago matapos ang battle for third, coach. Isang laban na lang. Ang gandang innovation nito. Oo, maganda to. Alam mo, na-experience ko rin nakikipaglaban for 3rd and 4th place. At talagang mahirap i-keep up yung motivation eh. Kaya kailangan talaga isang buhusan na lang yan. Kaya magandang diskarte ito para sa PBA. Nakita po ninyo ang ating DAZ starting lineup. So ulitin natin, Gayoso, Aquino, Harencio, Ong at Locsin para sa Ginebra. Para sa kabila naman, San Miguel, Pulistico, Pumaren, Dignadice, Asaytono at saka si Paul Alvarez. Parehong malalaking lineup to, both teams. At Locsin playing only small forward. Ganun din si Asaytono also playing small forward. Naka 2 points na po ang Ginebra San Miguel. Unang 2 puntos ng laban ay naibuslo ni Pido Harencio. Pido Harencio played a splendid first half, coach, nung nakaraan. Shooting a lot of threes, tapos nanlamig siya sa bandang kalagitnaan na papag-usapan na napakarami. In fact, nabasa ko kahapon, parang sinisisi nila si coach at hindi daw ipinasok. Alam nyo, yung sisi-sisi talagang ganyan. No? Yun... Sa huli talaga yun. Kaya I'm sure expected nila yan. They will get the criticisms after that game. But it's part of the learning process. Wala ka talaga ibang magagawa. Ano yan kumbaga, para ka makarating sa grade 2, dadaan ka ng grade 1. No? At saka siyempre, along the way, talagang meron pong mga mistakes yan at doon ka nga natututo. And siyempre, yung mga great teams na yan na nakikita natin, gaya siguro sabihin natin, teka muna, yung referees natin, no? Sila Rivera, Bailey Desma, saka si De Jos. Sila po ang ating mga kasama para sa ating battle for that. Going back, yung mga great teams na nakikita natin, coach, siyempre, one time doon sa kanilang mga simulain, talagang napakarami rin problema. Definitely. Ako nga, yung expectations ko dito sa Ginebra, talagang na-surpass pa nila for this conference, actually. No? Yes, at sinasabi nga nila, nung nagsimula, makapanalo lang sila ng mas marami doon sa ipinalalo nila noong isang taon, masaya na sila. Umabot pa sila ng semifinals, at saka hindi pa yon. Sila ay 13 points away from a championship slot. Kaya hindi na nakakahiya kung ano yung pinakita nitong Ginebrang ito. Definitely hindi. At ang masasabi natin dito, yung Ginebra has the materials already. What they lack now is konting polishing na lang, konting experience, konting character, at sila magiging isang championship team. Yun ang sinasabi nga natin kanina sa ating opening. Itong team na to definitely has everything in it. Meron talagang kung baga, meron ka ng materials dyan. Definitely. Yung ipinagdidiinan na lang natin ni Coach Yang dito, yung tamang polishing. Yun minsan it will take time talaga, no? It will take time, but dito na nga nangyari sa Ginebra. Napaaga pa to, actually. At who knows, mga kaibigan, pagdating ng second conference at lahat siyempre eagerly awaiting dahil Pure Foods at Alaska na lang nag-aabang ng championship. Yung iba, nag-aabang na ng second conference as we see a drive by Paul Alvarez. Dinaanan ng depensa ng Ginebra to bring the score to 5-4. Ang Ginebra po abante ng 1 punto. Masasabi natin isang naging weakness ng Ginebra yan. Yung minsan, bukas na bukas yung gitna. Nangyari din dun sa game nila sa Alaska. Something they have to learn. Kasi sinasabi nga natin, ang team nito sa opensa ay hindi na nagkukulang. Pero yung laro ng basketball kailangan may depensa rin. Katulad niya, kung makakatira ng mga layup na ganon, unmolested, may problema kang konti. At actually, preventable yan dahil sa lalaki ng mga tao mo, Aquino, Ong, andyan si EJ pala, andyan si Locsin. Siguro makalusot man sa gitna ng kalaban nyo, paminsan-minsan lang talaga. Parang ipakita nila na yung kanilang napakalalaking mga hita o napakahabang mga galamay ay merong gamit. Katulad ng ginawa na yun ni Marlo Aquino. Makikita niyo yung potential talaga ng team na ito. At ang first substitution, nakita ni Coach Sonny Jaworski, hindi kailangan si Wilmer Ong. So papasok niya si Maki De Hoya. Ang bilis na substitution ito. Well, disappointed si Coach Sonny Jaworski yung pinag-uusapan natin. Talagang ito palang binibuild na niya yung karakter ni Wilmer Ong. Hindi ka pwede magpalusot ng kamukha ng pinalusot mo kay Nelson. Kaya siguro binigyan siya ng subtle message doon sa magpahinga ka muna at si Maki De Hoya muna pumalit sa kanya. Kinalapit siya ni Coach Sonny at balik siya sa bench niya at pagpahinga siya sandali dito. Kailangan pag gaganito, Coach, normally ang mga players sumasama ang loob pag lumalabas. Pero actually, dapat sa kanila dyan, sisilipin nila kung ano nangyayari sa... Tama yun. Actually, it's also part of the coaching job of the assistant coaches, to explain the rationale kung bakit ka inilabas, why being put on the bench. Ayun, katulad doon, nakita niya,
pinabantay ni Coach Sonny Jaworski kay Maki De Hoya, yung bantay niya kaninang dumaan na parang walang wardya. Ang ganda ng pasahan dito at balikan ng bola. Makikita mo pati teamwork ng Ginebra on sabihin natin despite losing, no? Meron silang parang kumbaga they will bow out of the championship race, pero yung heads nila held up high, sabi nga natin. At saka mapapansin mo parang medyo relax sila ngayon eh. Mas maganda sila maglaro pagka talagang relax ka. Yan, katulad naman ito eh. Hindi mo malaman kung saan kinuha ni Nelson Aceitono yung tirang yun. Kinaliwa. Ito si Maki De Hoya, balikin Loni Locsin. Ang tira niya, naantala ng 4 na players and Dong Pulistico for the rebound. Makita rin natin ang size ng San Miguel dun sa play na yon. Puro malalaki yung nakipag-agawan sa bola. Uy, illegal defense yan. Nakita natin yung hilaw na pagdo-double team. Hindi malaman kung saan do-double team, doon sa isang may bola o doon sa taong nasa ilalim. Ito yung joke mantira ni Nelson Aceitono na kinuha sa balakang. Ayan, bahala na. At talagang naniniwala ko dyan sa mga milagro. Nangyari talaga yan. Katulad sa tirang yun. May kasamang dasal yun eh. 10-all ang ating score. Hindi natin malaman kung si Nelson Aceitono, Biyernes ngayon, kung ito'y deboto ng Nazareno sa Quiapo. Ay nako, wag ko kayo pupunta dyan sa may Quiapo. Buti na lang, hindi natin ruta yun. Oo, hindi, hahaba ang buhok natin doon kaya sa traffic. Hindi kumikilos, yun sa may Quezon Bridge yata yun. Dahil binakbak nila yan para gawan ng konting remedyo. Dahil sabi nga nila, through the years, ravaged na yung bridge na yan. Kaya yung mga kababayan po nating may planong pumunta dyan sa may Quiapo, baka magdasal na lang muna sa bahay. Maiintindihan naman tayo ng Nazareno. Samantala, dumaan sa depensa si Paul Alvarez, dinaanan si Marlo Aquino, and a 3-point play opportunity. Ito yung actually, yan yung interior defense ng Ginebra na naman na sa tingin natin medyo nakabukas na naman doon. Kung meron silang dapat na unang i-improve dito, no, other than the turnovers, coach, talagang nakikita mo sa kanilang depensa talagang has to improve, no? Yun talagang napakalaki ng room for improvement. Hindi lang tayo nagsasabi niya. Actually, marami nagsasabi. Baka mamaya, mapato tayo dito. Buti na lang, walang nakikinig dito na may dalang television. At saka yun naman, makakatulong sa kanila. Kami po ay hindi nagsasabi na upang siraan ng isang team o kahit ano. Kami po ay nagbibigay lang po ng kakapiraso kahit na wala hong bayad. Para sa ikagagaling nila kung makikinig sila sa atin. Anyway, eto, magpapatuloy ang aksyon. Alvarez si tinago ang bola, hindi nadali. Ando si Aceitono na parang kalabaw sa ilalim. Inilagay ang bola at 5 ang lamang ng San Miguel Beer. De Hoya, jumper, wala. Ang rebound kay Noli Locsin. Pinarako sa loob, wala pa rin. Ang rebound kay Pulistico. At itong magandang sinasabi nating coach, yung pagiging one game lang, o winner take all ng battle for third, intensity makikita mo agad dito right at the very start. Eto, bugbugan talaga to. Itong si Nelson Aceitono, ginagamit ng kanyang pagka-double dito. Talagang kinakalabaw niya itong mga dumidepensa sa kanya. Ito ang masarap dito, yung larong parakuhan no? Yung lakas sa lakas, dibdib sa dibdib, baraso sa baraso. Pagka yan naman ang hinahanap yung lakas na lakas, may babarako pa dito kay Nelson Aceitono. Okay, Nelson. Napag-usapan natin yung strategy ng San Miguel. Through this conference, actually, it started last year. Medyo bumabalasa na sila ng mga tao nila through yung, eto si Alan Kaidik, nakikita natin. Nawala si Mar Morelos at si Ato Agustin, ipinalit nila si Nelson. Previous to that, si Bong Alvarez naman pumasok in exchange for Vic Pablo. So makikita natin unti-unting nag-iiba yung mukha ng San Miguel ngayon. Oo, dahil dati, isipin nyo, umaasa sila dun sa kanilang scoring tandem o yung scoring trio na kapag kabuo yun, si Sam Builim, si Alan Kaidik, Ato Agustin. Pero ngayon, iniipa na nila, na-realize nila coach na hindi rin sila mabubuhay ng ka-score lang gano'n. Kailangan meron silang inside presence. Well, definitely, nakita nila kay Nelson yon. At in order to survive this league, you have to have a dominant force inside. Kaya si Nelson Aceitono ang pumapapil niyang role na yan para sa kanila. Hinahanap nilang pagtaas. Papunta tayo dito sa San Miguel Beer. Pag makakuha ng import na, ano bang makikita mo coach na import na pwedeng gamitin ito? Kailangan ba nito ng isang point guard na import, isang scorer na import, isang puwersa sa ilalim na import? Siguro overall, kailangan nila is a good all-around player. Kailangan makapaglaro inside with some range, maybe 10 to 12 feet, maybe 15 feet, and who can also run and be quick, finisher. Mahirap maghanap ng talaga all-around import. Pero doon, mahal pa ata pag gano'n ng kalibre, Siguro makikipag-agawan ka sa Europe at saka sa mga
Latin American leagues. Wala, papag-usapan Coach Norman po. Black. Yan, si Coach Norman Black. One time na naglarong napakatagal na import niya. Naalala ko, ako ata hindi pa marunong magsuot ng porto nun. Long pants, import niya nung Tefilit. Ako nasa grade school ako yan. Sige, okay. 17, make that 18-10 mga kaibigan para San Miguel Beer. Opening quarter, magbabalik po kami. 18-10 ang ating score at Coach, meron kang mga numbers na sinisilip dyan. Oo, maagang problema to para sa Ginebra. 4 out of 11, 36% lang sila. At ang San Miguel naman, 7 out of 11 or 64%. Malaking diferensya yan. Ito yung turnover na kanilang pinoproblema nung laban nila against Alaska at lumabas na naman po. Early dito sa ating laban, 5:40 left, 18-10. San Miguel po ang may tangan ng lamang dito sa ating first quarter. Alam mo kasi itong style ng Ginebra is really prone to some turnovers dahil go style nila. Pero I think it's a must that they should control those turnovers. Ito, maganda laban pero nakita mo. Ayun na naman ang turnover. Pangalawa, no, back to back at pareho kay Noli Locsin ang galing. So, isang kailangan din siguro konsito yung communication dahil wala ata sumisigaw ng behind sa kanila eh. Tama, medyo tahimik sila sa loob ng court. Well, yun ang mga bagay na small things na matututunan nila, no? As they go along. Tama yun. Small things count a lot. Rebound. Uy, hindi pa nila mahawakan yung bola ng tama. Dinaanan ni Franz at pinutataan ni EJ File. Hindi ni alam ni Franz kung saan siya bumangga doon. Ito si Pido Harenzo, aatake. Lalaglag ang bola. Pero antala ito. Nasundot ni Asaytono. Gayoso for 3 points. Wala. Pero ang Ginebra, isang step na meron sila yung kanilang 3-point shooting. At as we see this layup by Paul Alvarez, walang nagawa ang Ginebra defense doon. Yung transition defense naman ng Ginebra, pinoproblema nila ngayon, ano? So, both kanina nakita natin yung interior defense, nadadrivean sila. Ngayon naman nakikita natin napapa-fast breakan sila. Baka iniinda pa nila yung kanilang talo dun sa Alaska. Kalimutan na nila yon at maganda naman ang performance nila overall. Kunin nila ngayon ang third place. Napakagandang regalo nito sa hindi lang libo-libo yatang fans nitong Ginebra. Baka milyon sa buong Pilipinas. Uy! Magandang parigalo yan kung madadakot nila itong third place na ito. And sino ba naman mag-i-expect na isang team na lilimang ipinanalo buong taon last year was a win away from a championship. So sabi nga namin, ulit-ulitin namin, itong Ginebrang ito walang dapat ikahiya ito. Tama ka ron. Asaytono against Locsin. Ito yung laban ng mga barako sa ilalim. Tumira si Asaytono, wala. Ang rebound hahawakan ni Marlo Aquino. Yan ang something na kailangan talagang sabi nga natin gamitin to the hilt ng Ginebra, yung kanilang strength sa rebounding. Oo. Alam mo, na-disappoint ako ng konti rin last game kay Marlo Aquino dahil parang medyo hindi yun ang talagang game pa niya. No? I expected a lot more from him. No? Kaya, expected him to dominate, no? Hindi naman sa na-disappoint ako dahil siguro pinanigan ko Ginebra, but I'm disappointed because I expected a really close game. Talagang labanan kung sa labanan pag-uusapan natin. Samantalang some changes in the lineup. Si Benny Cheng comes in favor of Noli Locsin. Gayoso, Dumray, papantang tira. Bahala na kung anong mangyari. Hindi, walang nangyari. At ang bola nasa panig uli ng San Miguel. San Miguel is attacking. Ito si Asaytono. Runaway freight train. Problema talaga yung depensa. Pag tignan po natin, 22 na nai-score ng San Miguel. 3.5 minutes pang nalalabi. Dito po sa ating first quarter. Chino Trinidad po kasama si Coach Cheng Giao dito sa ating battle for third, ang ating winner-take-all para sa third place ng All-Filipino Cup. May 14-2 run na itong San Miguel at hindi po makasagot ang opensa ng Ginebra. 2 pa lang po at nakaka-14 na dito sa last few minutes ang San Miguel. Courtesy of the transition offense, fast breaks. So definitely, baka masama kaloob nitong Ginebra o talagang ininda nila yung talo nila. Siguro nasa isip pa konting konting pawis pa pag-iinitin pa nila kanilang mga sarili para ma-realize nila na bagong laro na itong nilalaro nila ngayon. Okay, sa mga bagong faces nakita natin fresh legs for Ginebra, Baldavid at saka si Vin Season who missed 2 crucial games because of a severely sprained ankle. Bumalik. At yun na naman po, yung depensa, halos mag-30 puntos na po. First quarter pa lamang, itong San Miguel Beer kontra sa 12 puntos ng Ginebra. Ang exact score, 24-12, 2 minutes and 50 remaining sa ating first quarter.
Uy, season, supalpal kay Paul Alvarez. Alam mo na gingerly pa yung kanyang pagkilos. Hindi niya malaman kung ano itatapak ng paa. Alam yung galing sa injury. Ito, kahit yung pagtalon niya, nakita mo, coach, although malamig pa siya off the bench, alam nating he's playing in pain. May iniingatan pa siya. Ito si Marlo Aquino, laglag ang bola. Ito na naman yung sakit ng Hinebrang. Actually, mahilig silang mamigay ng bola. Napakagalante nila. Magpapatuloy po ang ating first quarter. 2 minutes and 22 seconds left. 12 abante ng San Miguel laban sa kanilang halapan para sa third place, ang Ginebra. At yun, turnover na naman yun, Chino. At tumapak sa linya si Benny Cheng. Nahuli siya ng referee. 4 turnovers against only 1 ng San Miguel Beer. 4 na turnovers na para sa Ginebra. Ba, hinahabol yata nila yung average nilang 20 per game. Ito yung inside scoring in the paint. San Miguel, 16 points. At yung Ginebra, 8 points. Dapat po sana, hindi mangyayari yan. Sa lalaki ng mga players ng Ginebra, dapat covered nila yung sa loob. Saka dapat yata sila ang umi-score sa ilalim. Sa hahaba nitong mga poste nila. Vin Season, sinundutan sa likod. Pero andyan si Baldavid, binigay kay Benny Cheng. Benny Cheng faking. Tumira ng paikot-ikot sa ilalim. Hindi niya nadali, ngunit meron siyang free throw shots. Coach, pumunta tayo dito sa panig ng San Miguel at baka sabihin naman ng mga nanonood sa atin, ano ba itong dalawang to? Panay Ginebra na lang mga pinag-uusapan. San Miguel kanina, nagsimula siya, may Nelson Asaytono. Binunot niya in favor of Alan Caidic. So, masasabi mo, tama nga yung sapul na sapul mo kanina, yung nag-i-evolve yung San Miguel, no? Parang binabago nila yung approach nila sa game, no? Hindi na yung tirada sa labas, tira sa perimeter. Kita mo yun, no? Nag-start silang malakas, papasok nila itong tira sa labas na ito. So makita mo talaga na very flexible. Kung ikaw ang coach dun sa kabila, mahirap i-anticipate talaga kung anong gagawin nila dahil from a power player like Nelson Asaytono, bigla ka ngayon pinasukan ng outside shooter. So ang match up mo ngayon sa depensa, iisipin mo mabuti kung paano mo sila i-match up. Ayan, katulad na nga ng nangyaring to, si Benny Cheng tasked to guard the Alan Caidic, at si Alan Caidic, the veteran that he is, kinuha yung foul at si Alan Caidic, patitirahin mo ng 3-point ng free throw shot. Itong unang tira to, normally, nililista mo yun. Yung tawag natin. Ano pa iniintay mo dyan? Ilista mo na to. Walang tinamaan. Ilalim ng ring. Ito si Nelson Asaytono. Kanina pinag-uusapan natin. He started off well at alam mo to, si Nelson, pagka nag-umpisa ng maganda ito, naging player ko ito nang napakatagal. Pag nag-umpisa ng maganda to, medyo mahirap-hirap na pigilin to. Gusto niya yan, all game long. Sabi naman sa inyo, yung free throw, ililista nyo na pag si Alan Caidic tumitira at ang karira shooting percentage niya from the free throw line is 86%. One of the highest siguro. One of the best free throw shooters that we have. Isang interesting matchup pa ito, Baldavid against Frankie Lim. Kung tutusin mo, kaya ba sa bilis ni Frankie Lim itong si Baldavid, pero iminatch-up sila ni Coach Norman Black. Alam mo, ito ang isang matututunan dito ni Baldavid. Although meron kang mga tools na maging mabilis, maging sabihin natin mas magaling lumusot sa mga butas-butas, yung experience yun, hindi mo nababayaran. Totoo yun, no? At makikita mo, si Frankie Lim siguro, in terms of quickness, maaling mabagal siya compared to Baldavid. Pero hindi basta-basta malulusutan ni Baldavid yan dahil sa positioning, anticipation na brought about by experience of Frankie Lim. Nakita nyo naman si Frankie Lim. Ito, hindi ko nang bibiro ito. Yung asawan to, baka nanonood, mapato ko ng sapatos sa ere. Pero si Frankie, nung isang araw, nagkakalkal ako ng mga old footage namin. Naglalaro ba siya para sa Alaska? Aba, meron pa palang kakapalan ng buhok niya noon. Sa haba, pareho kami. sa haba ng paglalaro ni Frankie sa PBA, mukhang naglagas na muna konti. Biro lang. Si Frankie, isa sa mga kaibigan natin, lalo yung kasama niyan. Ito si Benny Cheng, yung kanyang pasa sa likod. Hindi pa nadali, but ayun, ang isang talagang dapat i-exploit ng Ginebra, yung sungkit-sungkit ng bolang gano'n. Yun ang kombinasyon. Baldavid missing the shot, pinalap nung kanyang partner na si Marlo Aquino. Ito si Frankie Lim setting up the play. 1 minute left dito sa ating first quarter. Nagpo-poste si Alan Caidic against Benny Cheng. Ito si Alan Caidic, hindi ginagam. Wala halos ang power na magagamit laban kay Benny Cheng. Pero andito si Digdadise, mukhang mas gutom itong San Miguel na manalo ng third place dito sa Ginebra. Tsaka eksakto sa shot clock yung tira ni Ibes, counted yun. Uy! Hindi po binilang. Hindi binigay. Narinig niyo yung buzzer, hindi po buzzer for a timeout. But that was the 24-second shot clock expiring right at the moment na binitawan ni Digdadise ang tira. Akala ko i-count na, no? pero hindi pa pala
dumaplis lang po ng 1/10 of a second yung tirang yon. Eto si Baldavid having some hard time against the experience ni Frankie Lim. Sa ilalim may foul against Yves Tigdadis against Marlo Aquino. Punta natin, ituon natin ang atensyon natin, coach, dito kay EJ File. Si Art de la Cruz, papalta si Bong Alvarez. Si EJ File can be a dominating force, no? Ang sinasabi ko nga dito, ang isa lang na napapansin ko rito, kahit malayo tayo titignan, kumbaga ito si EJ File, parang Michelle Babidang dala-dala. Parang may flop no? Nung araw, Chino, ang sinasabi nila, ano raw yan baby fat. Pero hindi na baby yan, napakalaking baby niyan. 25 anyos na yata yan, para napakalaking baby na. Ito yung sinasabi natin na problema, potentially, for Frankie Lim. Yung bilis ng amay at mata nito si Baldavid, yun ang kanyang problema. So, experience against youth. Tingnan natin, ito nga yung matchup na sinasabi ni coach na napakaganda. Penny Cheng, binabantay maigi si Alan Kaidig. 3 seconds on the game clock. 2 seconds. Alan Kaidig lets it fly. Yo! And what a way to end the first quarter. Alan Kaidig hitting a 3-point shot para ibigay ang lamang sa San Miguel Beer. 29-20 as we go into the second quarter. This opportunity to thank yung pong mga televiewers ng PBA, hindi lamang po dito sa Metro Manila, ngunit sa buong Pilipinas, dulot sa dulo ng Pilipinas. Alam namin kung ano pinanonood nyo sa mga oras na ito. Ito po ang PBA Battle for Third. At yun ang talagang Battle for Third na sinasabi natin, coach. At kanina pa yan, yung intensity niya, nakikita natin sa mukha ng mga players. Oo, ang score natin ng first quarter ay 29-20 in favor of San Miguel. Sa tingin natin, masyadong mataas yung score na yan. At it has to tell on the defense of Ginebra. They have to make some adjustments. 29 points para sa isang quarter. Medyo malaki yan, no? Yung 20 points nila, hindi problema. I think it's within range. Yung talagang averages dito. Pero yung 29, masyado malaki. Well, kanina pinag-uusapan natin yung napakagalante ng pagbibigay ng mga puntos ng Ginebra. We see Benny Cheng. Perfect pa rin. Inintay ko bahil minsan pag nasisilip mo yan mukhang nadidilang ewan yan. Pero tama pa rin yung kanyang pagtira sa free throw. Bumalik tayo doon at pinag-uusapan natin yung pagiging galante nitong Ginebra sa mga puntos ng mga kalaban. Yung second game natin, kung galante itong Ginebra, doon naman magkakaduguan sigurado sa puntos. Siguradong depensahan yung championship game natin mamaya. Ito po ang aming appetizer at ang amin pong main game ay ang Alaska at saka ang Pure Foods para sa ating All-Filipino Cup. Short ang tira nitong si Baldavid. Sa'yo, coach, personally, ako hirap na hirap din ako bumasa. Tinatanong ko ng mga tao, siguro pamumusta yung mga yun, nagtatanong ng tip sa akin. Sabi ko, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko mabasa itong laron to. Gusto ko makita muna yung first game para makapagsabi. Pero mukhang evenly match yung laban na yun. May nagtatanong din sa akin kung sino ang lamang dun sa Alaska Pure Foods na yun. Ang sinasabi ko lang is 7 games. Ayun. Simple lang ang sagot natin. Napakagaling. At saka kung merong isang mananalo dyan, mga kaibigan, kayo yun, yung mga nanonood. Tama. Dahil siguradong quality game yun yung inyong mapapanood. Pamula po sa Pure Foods at Alaska. Simula po mamaya, alas 7:30, ang ating championship game number 1. At dito, babalikan po natin laban na ibaba ng lamang ng Ginebra ng bahagya. Kanina po ay lumamang ng San Miguel by as much as 12 points, coach. 24-12. Nakakuha sila ng konting medyo rito. 7 na lang. Ang problema, papaul shot pa si Nelson Nasaytono. At sinasabi nga natin kanina, Nelson Nasaytono had a great start. 10 points na siya. 10 points na siya for just 1 quarter. Napakalaking bagay. Coach, ito si Nelson mukhang at least early on dito sa kanyang paglipat sa San Miguel nakakita siya ng team na may mag-appreciate sa talent na meron siya, no? Well, ina-appreciate naman siya sa sa Sankist, ano. Kaya lang siguro ang magiging problema doon is nangyayari, ito, may stats tayo, kwento natin mamaya yan. 55% ng San Miguel, ito yung sinasabi natin kanina, sa rebounds lamang pa rin ng San Miguel. So, that's the story of this game. Talagang dominated ng San Miguel yung first quarter, no? So far. Pero masasabi natin dito, maraming pumupuna sa laro ng Ginebra. Pero one thing you cannot say about them is that they have no heart. They always have a heart when they play. Kaya itong team na to, 12 points yan, 15 points yan, hindi problema. Kaya yan, ayan. Ganda ng pasang yun. Yun ang napaka-basic na pass ng isang guardia to a center. Kumat yung guardia, nakuha ang bola galing sa sentro. Kumbaga, galing sa libro yung play na yun Ito na si Nelson, yung pinagkukwentuhan natin. Ano yung sinasabi mo kanina na hindi naman hindi siya na-appreciate? Nagkataon lang na
meron siyang gustong meron siyang gustong papel or meron siyang gustong role dun sa team na pagka nakuha niya is okay naman siya. Pero pag hindi niya nakuha yung gusto niyang yon, nahihirapan siya mag-adjust. Ayun, katulad at hindi kasalanan ni Nelson, hindi rin siguro kasalanan ng Sankis o ng coaching staff. Talagang meron lang hindi nagkakatugma talaga. Nakita nyo naman yung ginawa doon ni Nelson at saka ni Frankie Lim. Inbound ni Frankie Lim, binalik kay Frankie Lim. Easy layup para kay Frankie Lim sa ilalim. Benny Cheng sa tira niya sa labas, wala. Benny Cheng uli for the rebound. Ang kanyang follow-up, wala. Follow-up ulit ito. Ayun ang sinasabi nating strength na meron ng Ginebra. Hindi na halos tumatalon ito mga posting ito eh. Tingkayat na lang, follow-up na, 2 points kagad. Ay baka pag humanap kayo ng pinakamatangkad na team ngayon sa PBA, wala nang tatangkad dito sa Ginebra na ito. Ito si Alan Caidic being caged by Benny Cheng. Ayun, dalawa bumabantay. Frankie Lim to Nelson Aceitono. Pipihit si Nelson. Ang kanyang paboritong tira, wala. And crowding for the rebound is Babylonia. At nakakuha ng foul naman si EJ File from the aggressively playing Babylonia. So, unti-unti, nagpipick up ang pace ng larong ito. 5 points na lang po at uupensa pa itong Ginebra San Miguel. Eto, pumunta tayo dito. Isang pagtuunan natin ng pansin dito. Val David, coach. Nakita natin, dinraft ito ng Sankis. Never made it because of too much talent in the team. Pumunta sa BBL, naglaro ng isang taon pa, naging national team at nakita mo yung nagawa sa kanya ng isang taon na yun. Well, definitely yung dun sa last game, I expected a lot from him also, pero siguro it would be unfair naman na masyado nating siyang asahan dun sa larong yun. Pero he tried his best, he put up a gallant effort. Ang naging problema lang dun kung minsan sa gigil mo, you make some bad decisions. Sa tingin ko dun sa larong yon, medyo meron siyang mga itinira na sa tingin ko hindi pa dapat. Pero he will learn, he will learn. May isang stretch doon coach, bandang third quarter kung saan pinapatay na sila ng Alaska. Wherein he took 3 shots in one offensive set, no? Yun yung sinasabi natin na konti na lang na maturity. But he's got the talent. I'm sure he will learn that and he will know what to do the next time. Okay, yan po si Val David, but definitely a potential, no? Guardiang napakagaling. Pero meron din ako masasabi rito, walang kaba. Alam mo yung puso, hindi mo na ituturo yun. Alam mo yung mga minintis niyang tira yun, masasabi mong he may have made some bad judgments, pero isang mapapansin mo sa kanya, he's willing to take the responsibility. Ayun ang puso. Yan ang coach na something from a player, no, na hindi mo nababayaran, hindi mo nakikita kahit kanino. Itong pusong ito, talagang pinapanganak meron na ata yan. Hindi na ituturo yun Mahirap ituro yun. Val David nasa corner, naghanap na pagpapasan. Vince Season, who's having problems adjusting after an injury. Tira si Val David sa gilid. Wala, rebound, Benny Cheng. Ayun, hindi na halos talaga tumatalon itong Ginebra sa lalaki. And Vince Season, nung uminit ng konti yung paa niya, nakalundag-lundag na siya ng tama. Pinawisan siya at lumuang-luang yung mga kanyang joints. Ayan. Napakasakit to. Yung nangyari sa kanya, yung sprain niya, talagang namaga yung buong paa niya at dalawang game na napaka-crucial kung saan nandun sana siya. Malaki na itulong. Ito si Alan Caidic. Hindi nakalusot sa dalawang poste ng Ginebra. 3 lamang po ang lamang ng San Miguel. 33-30, almost a turnover. Hindi natuloy sapagkat nabawi ni Vince Season. And Vince says, teka muna. Yun ang maturity. Yung ginawa ni Vince. At na-miss nila yung ganyang diskarte ni Vince Season sa last game nila sa Alaska. Aquino, sino palpal ni Nelson Aceitono sa ilalim. At nandito na naman ang San Miguel umaatake. 7:30 remaining dito sa ating second quarter. Fans pumarin, pulling up, wala. Rebound, bagsak si Aceitono, bagsak si Aquino. At merong foul on Nelson Aceitono. Napag-usapan natin si Vince Season. I'm sure napaka-frustrated niya. Ito yung slow-mo nung foul ni Nelson. Ayun, sinakyan. Binigyan ng konti ni Nelson para sumama sa baba sa kanya si Marlo Aquino. I'm sure napakasama ng feeling ni Vince Season na nasa bench ka. Alam mo kailangan ka, makakapag-contribute ka, pero wala kang magawa. Marlo pipihit sa gilid, wala, naghahaman siya doon sa tirang yon. 8 seconds on the shot clock. Benny Cheng takes a jumper, wala. Rebound to Babylonia. Ito si Mike Mustre. Nakita niya si Vince Season nandun. So wisely, hintayin ko mga kakampi ko. Ayun, nag-improve ang transition defense. Ayun naman, kinuna naman sila sa labas ng tira ni Nelson. Pero nandun na sana yung transition defense. They did not give up the layup.
Ang problema, they gave up a 15-footer for Nelson Saitono. Kanina, Coach, no, nasabi mo nga yung unpredictability ngayon itong San Miguel. Hindi pinagsabay si Nelson Saitono, pinagpalit nga sila actually sa first quarter. Ngunit dito sa second quarter, nakikita mo, nandito na pareho. At nandito, nakita niyo naman ninyo, na kahit na gumamit kayo ng hagdan, pag gusto kumuha ni EJ ng bola, hindi nyo maaabot. Small lineup ang ginagamit ng San Miguel ngayon at nasa loob naman sa Ginebra yung kanilang dalawang higante. Kaya nakita natin dun sa laban sa bola na yon, talagang namayani yung mga malalaking tao. Nakita ni Coach Norman Black na si Alan hindi ganun ka-productive, no? Bibigyan natin ng magandang papuri ang pagdepensa ni Benicheng, yung pesky defense ni Benicheng on Alan Gaidik. Kaya naman napilitang ipasok si Paul Alvarez. Ito si Saitono Aquino. Sinakyan na, nakita mo naman yung strength noon. Kita mo yung kumpiyansa niya dun sa move niya. Talagang pag si Nelson nakapag-umpisa ng maganda, kayang-kaya niya gawin yun. Ano rin siya, yung streaky na player. At saka, tama ka, taas nung confidence niya, Coach, doon sa tirang yun. Tira niya, sa moves niya. Season. At fake, ayun, ang laking bagay. Again, alam mo, yung mga Ginebra fans, sumasama lang ang loob pag nakikita si Vince Season. Biglang gumaganda laro ngayon kung kailan pa sana kinailangan dyan nung last time, hindi siya nagamit. Siguro nasa isip ng mga Ginebra fans ito, bakit hindi ka pa nung Martes nakapaglaro? Sana naging ibang istorya. Ito naman, pinakain ng bola si Babylonia nung dalawang higante. Benicheng transition ng Ginebra, pero nando si Franz Pumarin for a steal. Ngunit sabi ni referee De Dios, teka muna Franz, foul ka. 2 free throws para sa Ginebra. At si Vince Season pupunta sa free throw line. We have this timeout. Magbabalik kami with the last 5:32 ng ating second quarter. Punto sa score ng 24-12. Habang tinitignan natin si Samboy Lim ngayon. Si Samboy Lim palaki na ng palaki yung katawan. Sana makakapaglaro siya para pakinabangan niya yung bulk na meron. Nakita mo yung laki ng braso kasi laki na ata ng hita nating dalawa yun. Ito kasi si Samboy talagang masipag to off-season. Tira lang ng tira ng bakal yun. Pagka hindi ito nakakapaglaro at nagbi-build up ng kanya, yung injury kanyang pinapagaling, walang sawa sa kabubuhat ng weights to. Pwede maging bodybuilder nga to pagka hindi na ano to. Sa itsura ni Samboy ngayon, yung upper body niyan, baka isa sa pinakamalapad na upper body as we see the second quarter offensive rebounds of Ginebra, dominated ng Ginebra. Samantalang nakita natin yung malilit na butas na lumalaki pagka itong Ginebra bumabantay. Pero nakahabol na rin itong Ginebra. 3 points na lang. Kanina nasabi mo 12 points. Partly because of the rebounding situation nga. Nasabi natin na pinakita natin doon na yung kanilang mga malalaki nagtatrabaho na at rumi-rebound na. Ginagamit yung kanilang experience sa Mantala. Nandun, ang hina ng pasa. Nasa Saitono knowing how to defend against those passes, no? Dahil alam niya kung paano yung pinapasa yung gano'n. Very mobile kasi si Nelson, kaya alam niya ang depensahan yung post-up play na yun. Yan ang sinasabi natin. If EJ only had some strength in him, no? Kung meron siyang power, no? Inner power, power na basta power na, yung strength na sinasabi natin, pwede niyang i-winard off si Nelson, pwede niya itinukod yung kamay niya. Ito si Nelson at si Marlo Aquino. Alam ni Nelson kung paano iiwasan yung panupalpal, no? At saka brought about, yung sinabi ko sa inyo, good start ni Nelson Saitono, ayan na. Ang hirap na pigilan, ni Nelson. Meron na siyang 16 na puntos, mga kaibigan, dito sa ating first half. Ang ating winner-take-all battle for third para sa third place nitong All-Filipino Cup. Kapit swing sa pass. Ang ganda ng pasa mo. Hindi lang nadali ni De Hoya. Si De Hoya, baby, that shot. Nagulat siya, libre siya Ang pasa naman ni Alvarez dito, sigurado para kay Mike Mustre. At tumobo ng konti muli. Ang lamang ng San Miguel to 7 points. 43-36. 4 minutes left dito sa ating second quarter. Isang jumper, yun. Talagang nakakapagtutulong. Kumbaga yung wag mo na ipaalala sa mga Ginebra fans na na-miss nila si Vince Season. Alam mo yung nanliligaw ka dati, na-busted ka, nakita mo ngayon yung nililigawan mo. Ang ganda-ganda, ganun ang pakiramdam. Parang lalong idinidiin. Samantala may foul kay Maki De Hoya who's tasked now to guard the Alvarez. Second foul ni Alvarez. Pasok si Dong Pulistico para paltan si Guido Babylonia.
Chino, in fairness naman doon sa Alaska game na yon, hindi natin masasabi talaga na one of the reasons siguro nanalo sila, maybe the absence of Vince Sison. But one thing, nakahanda yung Alaska for that game. They were well prepared for that game. Iba yung Alaska nakita natin dun sa hindi yun yung Alaska na natalo ng 3 o 4 na sunod doon sa semifinals. Yun ang championship Alaska. Yun ang Alaska. Sabi nga nila, pagka gusto ng Alaska, walang tatalo sa team na yan. Oy, travel. Pumunta tayo, coach, doon sa play na yun at babalikan natin yung Alaska mamaya. Sinubukan ni Alvarez yung palobong tira. Ang problema, ayan, yung finger roll niya. Nabigla yata siya. Nandun yung kamay ng konti ni EJ File at nagahaman yung kanyang tira. Going back to Alaska, yes, coach. Hindi tumama nga sa ring yung play muna na yun, at siyang nakakuha kaya siya nag-traveling. Yes, babalikan ngayon natin itong Ginebra. Pumihit si EJ File at naidikdik na yun. Nakita mo, hindi na halos tumalon. Pag-angat na yung bola, nandun na sa ring. O kung merong konting lundag yun, hindi na-dunk niya yun. Pinag-uusapan natin kanina, EJ File, konting-konti na lang sana na lower body strength. Yun, konting lift na lang at wala na talaga, unstoppable na siya sa liga na to. Pero kaya siya nasusupalpal pa nung mas maliliit sa kanya. Yung mga mas maliliit sa kanya, mas malalakas ang spring. And EJ File makes his first free throw. Yung balikan natin yung pagpasok nitong habang pinanonood natin ang pagpasok nitong si JV Gayoso, kailangan nila yung tira sa labas na yan. Yung Alaska doon talaga ibang nilaro, especially sa third quarter. Alam mo yung team na kumbaga sa boxing, first 2 rounds, susukatin ko ano bang lakas nitong kalaban ko to. Sige, pasuntukin ko, sambutin ko ng konti ang suntok niya. At pagpasok ng third quarter, biglang pung, sinuntok-suntok na, patay ang Ginebra. Doon lumabas yung kanilang 6-time ba? Final appearance at makikita mo yung poise nila sa under pressure. Alam mo sila, double grand slam of sorts no, sa championship. Yung tira ni Franz Pomare, nag-misfire. EJ File for the rebound. Ito si Gayoso. Forward to Hison. Hison fakes against Mustre. Umikot-ikot. Hinukot. Wala. Rebound nando. Nakatuhoy si Dong Pulistico. Pero hindi na binabayaan na ng mga referees yan. Tuloy ang laban. 3 lamang ng San Miguel. Mustre against File. Mustre iikot. Hindi makashoot. Andun si Asaytono. Ang tira ni Asaytono. Wala. Binalibag ni Nelson ang bola at sabi foul kay Vince Hison. But Nelson Asaytono is a possess, playing possess, possess, sabi nga nila. Kita mo yun, yung confidence ni Nelson, kinaliwa pa niya itong play na to. Ayun, no? Iba yung Asaytono pag ginaganahan. Hindi lang niya nadali yung play na yun. Magpapatuloy po ang ating action dito sa second quarter. Paul Alvarez having some problems against De Hoya. Steal. Hison against Alan Kaidik. Hison completing the steal. Ibabagsak ang bola kay Gayoso. And Gayoso cuts down the lead to a single digit. O single point, mga kaibigan. 1 point. 43-42 dito po sa ating second quarter. Ito na ngayon ang laro ng Ginebra, yung kanilang open court game. Tapos yung rebounding nila nag-i-improve. Kaya kayang-kaya nila fast break ang bola. Plus nakaka-force pa sila ng turnovers. Si Alan Kaidik, ginawang mistulang estatwa. Ngunit nandun si De Hoya. Yun, rebound na naman at wala. No? They tried the transition play but they decided to set up on the half court. Ito ngayon si Vince Sison who is playing point guard para ngayon sa Ginebra. Big lineup. No? Makita natin na Vince Sison is playing point guard. Tapos si Gayoso yung off guard niya. Isang 6'2 at isang 6'1 na nagbobola para sa Ginebra. Well, yun ang hallmark ni Sonny Jaworski ever since. Oy, lumamang na po mga kaibigan ng Ginebra on that short jumper by JV Gayoso. But ever since, coach, nung natuto ko manood ng basketball, talagang yun ang hallmark ni Jaworski. Big guards hindi mo malaman kung anong gagawin niya sa lineup niya. May maliit siyang gwardya, pero opting to use the bigger guards. Alam mo, kaya isa lang ang dahilan yan kasi he's a big guard Ayun. Yung philosophy na yun. Malaking gwardya siya, kaya mahilig talaga siya sa mga big guards. Forward pass, Gayoso kay Aquino. Ang tira niya lamang kay Pulistico. Ay wala pong nagawa si Pulistico at naibigay ng higanting si Marlo Aquino ang 3 puntos na lamang sa Ginebra 46-43 as we move to the last 40 seconds of the second quarter. Kung matatandaan mo, Chino, 29 points itong San Miguel kanina, pero sa score natin ngayon, talagang hinigpitan ng Ginebra ang Houston depensa nila. 43 points pa lang. Ayun naman, dinukot at talaga kung nandun si Vince Sison sa Alaska, baka iba storya. Pero hindi na po natin pagdidibatihan yan. Huwag na pagdiinan yan. Tapos na yun Baka lalong magtugo ang loob ng milyong-milyong nanonood na fans ng Ginebra. Pero etong Ginebra bigla pong nabuhay dito sa second quarter. 5 ang kanilang lamang. 10 seconds left. Eto si Alvarez, ibinigay na ni De Hoya ang foul.
But Ginebra is now in the penalty, so ito yung tira ni Vince Season, coach. Ayan. Wala lang ko sasabihin at baka sumama lalo ang loob nyo. Kung merong ganyan, edi palagay ko yung nahirap-hirapan ng konti yung Alaska nung nakaraang Martes. Ito ang free throw shots ni kasama Paul sa Alvarez. tinatawag na breaks of the game. No, wala tayong magagawa dyan. Mga uncontrolled situations. Wala kang magagawa talaga. Masasabi natin na marunong din ang Diyos. Palagay ko yung Diyos basketball fan yan. Sabi siguro niya doon sa mga Ginebra fans, teka muna, dinala na nga natin sila sa semifinals at isang playoff ng championship. Pag dinala ko naman sila masyado agad sa championship, abay sobra-sobra naman yan. Kailangan in moderation, di ba? Count your blessings. At saka, sabi nga nila, kailangan palagi ang mga bagay na gagawin mo in moderation. Malay natin, second conference. Etong tira ni Gayosong Alahoy, wala. At dyan po, magtatapos. Hindi pa rin po ayaw tandanan na actually coach ng Ginebra yung kanilang nakuhang lead kanina. Yun ang gusto mo sa isang team, no? Coming from the lemon time o yung halftime break, tuloy pa rin kung ano yung inuumpisahan nila kanina. Hindi lang yon. Coming from that disappointing loss against Alaska, talagang tinatrabaho nila itong laro nila ngayon. Sabi mo nga kanina, dapat kalimutan na nila yan. Yung first quarter, hindi mo sila masisisi, no? They came all the way, no? From sabi nga nila, yung mga tao, not expecting them to win so many games, but yet, umunting sila sa championship. Siyempre, frustrated sila. Pero dito, ibang storya ito. As we see this three-pointer by Vince Season. At hitting the bottom of the net. Sabi nga natin, net lang ang tinamaan sa tirang yun. Hindi buka po, pero talagang walang aling yung tirang yun. At si Vince Season, 13 points na dito sa, actually, early part of the third quarter. So, 10 points siya kanina first half. Dinaanan ni Pulistico si EJ File, supalpal, ngunit si Alvarez, ang pasa ni Gayoso, naantala niya, and Pumaren will take the ball at siya ngayon na magsaset up. Ito si Alvarez sa ilalim, dadaan sa ilalim. Binigay kay Pulistico, Pulistico open for a jumper, yes. And Pulistico, kahit pa isa-isa pa, dalawa-dalawa. Ito na naman, turnover na naman. Dalawang turnover, sunod-sunod, Bong Alvarez na naman. Yun ang sinasabi natin, yung strength coming into play, no? Si Alvarez, isa rin to sa mga matitinding gumamit ng bakal. Isinalya niya ng konti, coach, tapos sa kanya ginamit yung panda. Pero sayang, para sa Ginebra, no, they came out smoking, yung sa 3-point shot ni Vince Season kanina, pinalaki nila yung lamang nila. Tapos bigla ka magkakamali ng 2 beses at ayan, 2 point na lang ang lead nila. No, siguro talagang concentration, nangyayari yan sa lahat ng team, it happens to all the teams, but you should always be as a coach, you should always be aware and you should always emphasize the point na
it will happen, but let's take control of it. Oo. Sabi nga nila, eventuality yung magte-turnover ka. Oo, pero parang tama yan. nagte-turnover ka ng 20, hindi na eventuality yun eh. Oo. Talagang meron kang problema doon. And para sa isang coach, talagang nandun sa'yo, Coach Yeng, yung sinasabi ni Tante na yung concentration, ano? Oo. Obviously, andun, yun ang unang-unang step dyan. Definitely, yung concentration. If you don't concentrate, actually, basketball is a game of concentration. It's a game of focus, concentration. It's sinasabi nila, no, yung golf, no, it's almost not a physical game. It's almost Mental. a mind game. No? Dito sa basketball, every sport is becoming a mind game. Sabi nga nung- Sa technology ng performance ngayon, physical performance. The mind is the one really that's got to be in peak form. Body and mind yan magkasama. Kumbaga, yun utak niyo yung point guard ng buong katawan niyo, no? Kung saan magpupunta ang katawan mo, o kung anong gagawin ng katawan mo, yung mind mo magdidictate. So, napaka-basic niya, no? More and more, actually, all sports are becoming mental. It's a in mental nature. game. Oh, yun po ang evolution ng sport. Unlike before, sinasabi nga natin, kailangan palagi malakas ang katawan, Palakasan mataas lang. ng Ngayon, hundag. meron na ibang dimension yan. Kaya dati yung sinasabi po nila that basketball is not played with only brute strength. Sinasabi nga natin, parang pag iniisip mo lang gamitin mo yung utak mo, hindi din ibig sabihin na bobo ka, no, actually. Pero talagang kailangan yung part na yun ng game, gamitin mo, yung paggamit ng ulo. Dito tinitignan natin kung paano gagamitin ng San Miguel yung kanilang mga ulo sa pag-atake. At dahil doon, nakita mo, Asaytono wanting to challenge Aquino, and while nakakuha siya ng foul. Pero tingnan mo, nag-collapse ang depensa sa kanya. No? Just too bad they committed the foul. But yun, nakikita mo na halos 5 nakaputi ang sumugod sa kanya. So that's still a good sign. They committed the foul, but the defense was aware that Nelson Asaytono was going into drive. Kaya nag-react sila. Nagre-react na sila, no? Yun ang isang gusto natin. At tinitignan po natin si Pido Harencio, who was used early in the game, pero hindi po binabalik pa hanggang sa ngayon. Hindi siya gaano talaga mabigyan ng playing time dahil ang ganda naman nilalaro ni Vince Hison. At saka isa pa yung sa rotation ni Coach Sonny Jaworski kanina, ang emphasis niya kanina sa depensa para isa-shutdown itong dalawang scorers ng San Miguel. Oy! Laglag ng bola. Tayo na naman yung turnover ng San Miguel, ng Asaytono. Runaway, aatake, and that is the lead for San Miguel again. 57-56, they regain the lead. Nako! Ito na naman ang turnover, dalawang dikit. Hawak ni Pulistico ang bola at nabitawan niya, nakuha ni Maldapit. Yun ang sinasabi natin gamitan minsan nung nasa taas. Ano? At nagre-reklamo si Pulistico, baka ma-technical siya. Nilaglag ang bola kay Ives Ignatice. At nakita mo yung paggamit ng experience ni Paul Alvarez at Ignatice. Laglag bola dito, walang bantay. O ayan, patay. So bumibilis na naman ang pace ng larong ito. At alam mo, kung mabilis ang pace ito, advantage dapat Ginebra, dito ang Ginebra. High posting is EJ File. Hindi makakita ng kumakat. Yun din ang isang problema na ipino-point out ng mga iba nating kakilala dyan. Isang turnover na naman. Tatlong turnover, Ayun. dikit-dikit. Tinapos ni Alvarez with an open layup ang pagkakamali ng Ginebra. Alam mo, 7 minutes, 55 seconds or 53 seconds. Ano? Nakalimang turnover na tong Ginebra. So, dito pa lang, makikita natin talaga inherently yung problem nila dyan sa taking care of the ball. Palagi ko sa second conference, bago mag-start sa off-season, kailangan itong mga tape na to, hindi yung mga highlight ang panoorin nila, yung mga pagkakamali nila. Tama yan. Kunin nila, editin nila, tignan nila kung ano yung mga mistakes nila. Ito si Wilmer Ong, nagulat sa pasa, buti na habang nadali niya. And instant offense from yung dalawang taga-Bacolod. Sa ating mga taga-panood sa Iloilo, Madam Ogit nga salamat sa inyong panonood sa PBA. Ito po ang ating battle for third. At dito, ikalat ang mga Ilonggo sa loob. Andiyan si Digdadice, andyan si Locsin, andyan din itong si isa pang Bacolod boy na si Wilmer Ong. Samantalang bagsak si Paul Alvarez, nabunggo ni Noli Locsin. Yun nga ang Bacolod boy mo, nabunggo si Bong Alvarez. At ito si Noli Locsin, ito si Wilmer Ong, mga produkto ng ng NBA, alam mo ba yung NBA? Negros. Hindi National Akala nila baka yung NBA ni Michael Jordan yan, yung Negros Basketball Association. Sino nga yung isang kilala dyan? Si Dodong Pascon ba yun? Oo, kaibigan natin yan.
Barkada po yan. Basta pupunta tayo doon sa may bandang south, yan po ang mga tagabantay natin dyan. Kaya naman Yan po ang sa mga... basket. Parang contact mo doon, ano? Oo, Kung kailangan mo ng basketball, oo, yan. Anything about basketball, they're the people to go to. Si Manong Dodong, maayong gabi po sa mga kapatid natin dyan. At sana maganda ang inyong panonood dahil kalahati pa lamang ito ng offering namin sa inyo sa araw na to dito sa IBC 13. Atid sa inyo ng Vintage Sports at saka ng VTV 6160. Sandali, pinag-uusapan yung Battle for Third, isang laban. Sabi siguro ng mga tao, anong gagawin nyo doon sa mga ibang laban? 7 games ang sinasabi ni Coach Cheng. Sagutin mo ngayon Teka yan. na, relax lang kayo dyan sapagkat meron kaming ihinanda sa inyo, yung mga kabataan po dito sa Metro Manila, kung naalala ninyo, binigyan natin sila ng importansya ng opening ng PBA. At gusto ng PBA, ituloy ang pagbibigay ng importansya sa kanila. Ang mga teams po ng De La Salle, ang University of the East, ang University of Santo Tomas, at saka ang alma mater ni Coaching at for a while naging alma mater ko, ang UP, ay maglalaro po sa isang PBA University Invitational at yan po ay magsisimula sa susunod na game, sa linggo. So makikita nyo yung 4 na teams na yan in action. Very interesting yan na tournament na yan. At napakaganda nito dahil doon natin makikita yung mga, sabi nga, mga future stars. Oo. Samantala na gugutinigdarisi ang bola sa ilalim. At siguro maganda rin yun para sa mga kapatid natin sa probinsya upang i-gauge yung talent. Ano bang talent meron ng mga taga Maynila? Oo. No, ano ba, sino-sino bang magagaling na bata doon? Tignan nila at masusukat nila ang galing nila. As we see, a best 3-point shot by Vince Sison, a 3-point lead for San Miguel Beer. Alvarez, stutter steps, bukas dito si Pumaren, hindi titira, ilalaglag ang bola, ginamit ang banda, wala, nakuha ni Digdadice, and Noli Loxing committed that mistake of looking forward, hindi pa niya nakakuha ang bola, buti na lamang nakakuha ni Baldavid ang rebound. Baldavid, titira ng jumper. Oy, nako. Wala, hindi Ayun, nakakuha. isang instant yun na nagmadali si Baldavid. Hindi nakaporma yung kanilang mga kasama. He didn't really take a real open shot. Sa tingin ko, pwede siyang makakita pa ng mas magandang tira kesa ron. Coach, dito, tingnan mo, hawak na ni Digdadice ang bola. Oo. Susundutin pa nitong si Noli Loxin. So, So, tama. Tama ka ron. normally, a rookie would make that mistake. No? Oo, Pero tama. pag ganito ka nakatagal sa liga, Actually, I think yung 5th foul ni Noli Loxin dun sa Alaska game iniyakap niya si Jeffrey Carriazo. was somewhat like that. At napakaganda pa naman ang nilalaro ni Noli Loxin, pero na-foul trouble siya dun sa larong yon, and he could have helped the team in that situation. Nakita na naman natin na nangyari ngayon. 4 turnovers against 1. Ginebra, meron ng 4 dito sa isa ng San Miguel sa ating third quarter. 6 minutes left. Andito sa gilid si Alvarez. Jumper. Ayun, patay. Nakatingin si Alvarez at dahil sa kanyang magandang levitation, talagang nakaasintang-asintat. Tingin na tingin yung focus ng mata niya doon sa rim. Oo. Kulang din sa challenge. Actually, hindi siya masyado na challenge dun sa play na yon. Ito si Marlo Aquino against Polístico. Palibag na yon si Noli Loxin at nagulat ako doon dahil alam ko malakas yung katawan ng Loxin. Yung Alvarez pala mas malakas ang katawan. Sidestepping is Ives Sigdadise and committing a turnover. They're down by 3. Ang follow-up ni Wilmer Ong will count plus the foul. At talk of improvement, coach. Ito si Wilmer Ong. Alam mo, pagtatapat ko na sa'yo, ito si Wilmer Ong. Kinukuha rin namin ito dahil na-expire ang kontrata nito Pero kaya pala ayaw ibigay ni Coach Sunny Jones. Nakita siya, no? Ito pala nakita niya. Muntik mo na sanang maisahan si Coach doon, pero hindi pwede. May nakita pala siya ditong hindi natin nakikita dati at yun nga lang, yung free throw niya baka kailangan ng ayusin ng konti. 65-62, but what a rebound and what a follow-up by Wilmer Ong. Muntik siya magka 3-point play opportunity. Hindi niya lang nakumpleto yun, yung opportunity yun. Ito si Polístico having some problems. Paul Alvarez against Vince Sison. 5 seconds na lang ang shot clock. Ang ganda ng depensa ng Ginebra. 3, 2. Ayun. Nabitawan ng bola. Okay. Ito si Vince Sison. Nabitawan ng bola. Yun ang sinasabi natin. Sayang na sayang. Alvarez levitates. Binigay kay Digdadice. Digdadice missing. Asa ito na follow-up tapos. Pero ang bola mapupunta kay Pumaren. 20 seconds sa shot clock nila. Alvarez thinking of a shot. Ang tira and yun yung mga small things. At saka nakita natin parang comedy of errors na ron. Turnover against turnover. At nakita natin easy shot supposed to be for Nelson Aceitono at saka Ives Digdadice. At hindi nila nagawa pareho. Ito si Nelson. Ayun, sumobra naman yung kakakaliwa niya. Kanina pa siya kumakaliwa. Pero palagi ko doon sa sitwasyon na yun
Hindi na kailangan kaliwain. Kaliwain, dapat naman ginamit na yung kanan. Potential foul trouble dito. De Hoya, merong 4. Si Benny Cheng, merong 4. At ganun din si Wilmer Ong. Pawang merong mga 4 na personal fouls para po sa Ginebra. Samantalang si Paul Alvarez, tinitingnan dahil may sugat. Dahil dyan sa Amerika, actually, coach, merong silang rule na pagka may blood, tigil ang laro at papahiran o isisil yung sugat na yan dahil takot sila doon sa HIV. Takot sila kay Magic. Yun ang nga ho yun. Yun ang Magic Johnson rule. So basta, ewan ko lang, I don't think it's being applied here, ano? Pero doon sa NBA, tama ka ron na if there's any blood on any player, kailangan itigil ang laro at kailangan linisin at lagyan ng isil. plaster. Parang yun nangyari doon sa playoff game nung San Antonio at saka Utah. Late in the game, nasugatan to si Karl Malone. Tinigil nila yung game dahil kailangan nilang i-seal nga yung sugat. Ganun po kahalaga yung pagsilip ng mga Amerikano, yung sa seguridad nila. No? Baka in the future, gagawin natin rule dito yon. Ang score po natin, 67-62. 5 puntos ang abante ng San Miguel. Pasa ni Valdavid, hindi ini-expect ni Wilmer Ong at sayang. Over na naman. At si Vince Sison, nakita natin, umispat doon na parang pinahihiwatig niya. Open siya. Open ako. Siya. Sana nakita mo ako, sinasabi niya siguro kay Valdavid. At marami-rami na itong turnover sa to. Alam mo, sisilipin natin ito. Isang katutak na ito, coach. Sinitake advantage din ni Coach Norman Black dahil alam niya na yung tendency ng Ginebra na yun. Kaya ginawa niya, pinepress niya na almost 3/4 of the way itong Ginebra. Iniisip siguro ni Coach Norman, hindi ko na nga pinepress yan. Na-aksidente pa sa turnover. Lalo na siguro kung may pressure ito. Baka mag-40 ang turnover. Pumarin. 1 second on the shot clock. Naglinis ng rim. Ito si Vince Sison. Will he go all the way? Going all the way! On that slam is Vince Sison. Masakit pa pa niyan, mga kaibigan. Pero idinang para sa inyo. At yun na naman, ang pagdurugo ng dibdib ng mga fans ng Ginebra. Ayan, papaalala mo na naman, ha? Tatapasi Nelson na sa itono. Nakakuha ni Valdavid ang bola. Valdavid pine-pressure. Muntik mabitawan ng bola. Na-retain ang control. Pero sabi ng referee, teka, sinipa ni Alvarez ang bola. Si Sonny Jaworski. Ito yung dunk ni Vince Sison, no? At kahit masakit yung paa nitong si Vince Sison, nakita mo, inaralayan pa yun yung pagbaba niya. Okay na, sige. Alam mo, pagka ikaw nandun sa lugar na yun, parang nalalasahan mo na yung dunk Kaya itutuloy mo na rin talaga. Samantalang ito si Ives Ignace, enggang babalik sa court. At humingi na ng timeout ang San Miguel Beer. Iiga-iga si Ives Ignace. Mukhang na-spray pa yung kanyang kalimang paa. Ito po magpapatuloy ang ating third quarter. 3 lamang ng San Miguel Beer. Vince Sison, up fake. Walang nangyari. Marlo Aquino sa corner. Wala. Rebound. Nabitaw niya sa Itono. Pero natapik niya papunta kay Pulistico. A steal by Vince Sison. Naagaw naman ni Pumarin. At nandito si Pumarin. Binigay kay Alvarez. Alvarez lumipad. Ginamit ang banda. Ang sarap sumama doon, ano? Talagang Mr. Excitement. Bumubuelo pa lang. Iniisip mo na kung anong gagawin niya sa bola. Kaya talagang na-anticipate mo kung anong move ang gagawin niya. Anong sarap lumipad pagka marunong kang lumipad. Pag hindi ka makalipad, sorry ka na lang. Ito ang pasa kay Marlo Aquino. Another turnover. Forced. Teka muna, nagbabawian, naglulundagan sa bola. Dikit-dikit sila. Andun ang agawan sa bola ni Aquino at sa ni Pulistico and will have a jump ball. At ngayon po ang pagkakataon para batiin ho namin ang ating mga kapatid dyan po sa Kabikulan. Ano ba yon? Diyos Mabalos sa Indogabos. Tama ata ang pagbati natin sa ating po mga kapatid sa Sorsogon, Legazpi, Naga, Masbate, and Daet. Yan po kabuuan ng Bicol Region. Magandang gabi po at sana nag-i-enjoy kayo. Meron kasi coach na isang TV affiliate dyan sa may Bira, Catanduanes. Marami tayong kaibigan dyan sa Bira, Catanduanes. At magandang gabi. Ito na naman, hindi magandang gabi para sa Ginebra dahil sa itinatapon nilang napakaraming bola. Napakaraming turnovers. Mamaya nga siguro makukuha natin dyan kung ilang turnovers na itong Ginebra so far. Alam niyo, kung naglalaro kayo ng bilyar, yung side-side, nagbabakod-bakod kayo. Yung bakod siguro ng Ginebra sa turnover, hindi naabot sa blackboard. Sa dami. Samantala, merong foul si Wilmer Ong na makukumit laban kay Nelson Osaitono. This will be Wilmer Ong's 5th personal foul at EJ File kailangan ipasok. At binabati po natin dito yung mga taga-suporta natin sa Catanduanes. So, ito coach yung mga kaibigan natin. At least hindi naman sasabihin nilang namumulitik ka tayo dahil hindi naman ako tatakbo senador sa 1998. Hindi ba? Akala ko,
mayor kaya sa ano. Hindi, magdaya masaya na ako dito. Ito po si Governor Seb Alcantara sa Ay, Catanduanes. Kaibigan natin to, nakilala na natin Ayun, to. si Vice Governor Jofisto Verceles of Catanduanes, ganun din. Mayor Rudy Sarmiento of Virac at kay former Mayor George Arcilla. Nandyan po sila kasama ang IBC General Manager na si Mr. Rino Basilio at yung kaibigan natin na si Mr. Danny Nakpil. Ini-inspect nga nila yung TV affiliate natin dyan at least dito sa lugar ng Kabikulan napapanood tayo. Alam mo kung masarap sa Bicol? Yung silid. Sabi ko na nga ba, kaya sasabihin mo eh. Pero ayoko na. Ay, nako! Kahit anong sili, ganyan po kaanghang ang ginagawa. Alam mo, Ito si Nelson Aceitono. Kaliwa pa rin yung duck niya. Ganado sa kaliwa ito, no? Ganado sa kaliwa, baka kaliwete na to. Ayun. Ginebra, 9 turnovers ang San Miguel. Apat. Sa third quarter pa lang. yan. Meron kaninang 6 sa second quarter. Oo. Meron yatang 5 to sa first quarter. Sukat pa lang yun. 9 plus 9, 18 yata yun. Marami-rami na yun. Oo. Malapit na sila sa average nila. Third quarter pa lang ito. 1 minute and 48 seconds left. Dito sa ating third quarter, 10 po ang kalamangan ng San Miguel Beer laban sa Ginebra. Sabi nga ng mga ibang tao nila, siguro bibigay na ng San Miguel yan. Hindi. Kasi sister team, para maganda daw ang tapos. Aba, dito po sa PBA, Walang ganun anong dito. bigay-bigay? Bugbugan Wala akong yan. kapatid dito. Naglagang bola kay EJ File. Ay! Bubog! Supal-pal ang inabot ni EJ File kay Alvarez. Supal-pal na naman si Luxig. Kuha ni Aceitono ang bola. Salya dito, salya doon. Isinalya ni Marlo Aquino. Out of frustration. Si Guido Babilonia. But what defense? Pinakita ni San Miguel. Alam, ewan ko kung meron tayo, titignan natin si Marlo dito. Out of frustration. Wala Naghahawa ka na dyan. Out of Atakan frustration. dito, makukuha Ayun. ang bola. At Ayun. kanya-kanyang kapit sila. Ito, tingnan mo Oo. kung ano supalpal. Ayun. Huli na naman. Ayun. Yan, nag-aagawan sa bola. Ayun, pumasok sa ilalim. Yun, si Franz. Kung sino lang ang makikita, isalya, Ayun. isinalya. Labo-labo na yun, At dito mga kaibigan, babalik si... Dadayain Dadaya sana napiko ng konti si Marlo dahil sa pakiramdam niya kung saan-saan nanggaling yung mga player na pinagbabangga siya. Ano mo ang tawag doon? Yung pinotakte. O kaya kinuyog. Kinuyog. Yun, ang mas maganda daw, kinuyog. And Babylonia missing the free throw. Nayanig po mga kaibigan. Ito, Digdadice. Patay. Sprain, left ankle. No-observan daw within 5 minutes kung kaya pa niya. Kung hindi, baka nila sa papalarin. Buti na lamang. Nangyari ito, isang game lang ito. Pwede na siya magpahinga. Whatever happens today, no? Ito nga yung kagandahan ng isang game. Makita mo tong dalawang team na to. Patayan. Hindi pa po championship ito. Talagang laban pa lang for third place ito. Baka akala nila ito na yung championship game. Oo, hindi po. Ang championship, mamaya po yan. Ang main event natin, mamaya pa. Pero ito yung pinanonood natin may case of a championship. Dalawang foul. And this one on EJ File, it was pretty obvious that he committed the foul dahil yung siko niya, idiniin niya sa muka ni Guido Babilonia. Oo, medyo na-frustrate ngayon itong Ginebra San Miguel because of the referees losing their concentration. 10 points. Ayun, isa pa. Ayun. May Ito na yung sinasabi natin na nawawala na sa loob ang laro at yung tawag ng referee pinapansin. Alam mo, sanayan din ako dyan Nangyayari din sa akin yan. Kaya hindi ko masisisi itong mga ito. Wala, talagang iba yung emotion na nadadala nung basketball. Pagka nasa loob na ng court, kumbaga, nagiging mga possessed yung mga yan At least hindi po pumuposes sa kanila yung mga... yung emotions lang. Oo, yung emotion na nagte-take over sa'yo. Ito, si Pumaren for his free throw shot on a technical committed. At ito yung mga sinasabi nating learning process ng Ginebra. That will have to go on. Yung maturity nila. Napaka-importante rito. Nakita nyo yung dalawang fouls na yun. Frustration fouls yun. No? And both yung kung nag-commit ng foul, si EJ File at si Marlo Aquino, masasabi natin relatively inexperienced pa. Samantala, illegal defense. Ayun, dikit-dikit coach. So, dalawang foul. At ngayon, illegal defense and another technical foul on Ginebra San Miguel. Wag naman sana silang mag-collapse at this point dahil malaki pa chance nila third quarter lang ito. You have 1 full quarter and 1 minute and 11 seconds to go. So, anything can still happen. Pero dito mo mabibuild ang, sabihin natin, karakter ng isang team, no? Pagka ganitong mga pagkakataon, dito mo makikita talaga kung ang team mo may pwede. Ito yung kaibigan natin who
came all the way from Caloocan, no? Si Bong Parco. Ito po ay paraplegic. Nakikita nyo, may bike siya. Dala-dala niya yung bike niya. Sinakay niya sa isang taxi galing sa Caloocan. Yung bike niya, hindi niya kasi naisisikat na yung paa niya. Yung kamay lang ang ginagamit niya para ma-propel siya. Nako. At ang makita mo yung kanyang commitment, ano? yung pagkahilig niya sa basketball. At dito, nag-i-enjoy siya. Although Hinebra fan ito, palagay ko natutuwa siya sa mga inililipat ni Paul Alvarez dito sa game na ito. 14 points na po ang lamang ng San Miguel at 45 seconds to go left in this quarter. Ito, natuturog unti-unti ang Ginebra San Miguel. Will they make a comeback? Palalaman po natin sa fourth quarter. Samantala, merong foul committed. Si Dong Polistico commits sa foul. At dito mo makikita kung asan ang leader ng Ginebra. Sino ang glue that will keep the team together? Kasi itong point na ito, coach, dito nangyayari talagang tatambakan dahil walang gustong lumaro ng maayos. Actually, na-mention ko rin ito doon sa column ko. Sinasabi ko rin na itong team ng Ginebra na ito, wala nang halos, ano? Actually, si JB Gayoso is the only guy present, aside of course from Sonny Jaworski, from yung champion team nila nung huli. So, parang, 91. kumbaga, masasandalan mo dati sila Chito Loizaga, sina Dondon Ampalayo, no? Sila Dante Gonzago, Rudy Distrito. Pero sa ngayon, dapat they have to build their own breed of leaders. 4 seconds on the shot clock, 10 seconds on the game clock. Supalpal, rebound na kuha, and there is a loose ball, foul committed. Freddy Abuda. Yun ang sinasabi ko. Yun din siguro ang isa pang na-overlook, ano? Although si Jaworski is the acknowledged leader of Ginebra, kasi coach na nga yan, point guard pa sa loob. Kailangan talagang meron sigurong isa na, kumbaga, i-delegate si coach, ano? Actually, kung isa, baka magkulang pa rin. Siguro, you have 2 to 3 veterans, no? Masabi nating people with the leadership qualities, kahit na hindi pag-aanong veterano, na who will give you encouragement or impose their leadership on the team when the situation demands it. Sabi mo nga, you mentioned the name JB Gayoso. Will he be a potential leader para sa team na ito? Alam natin, kailangan ng leader, di ba? Sana nga lang yung the only remnant of the championship team. 6 seconds left. Ito si Alvarez sa atake. Pinasa niya ang bola kay Norman Black. 1.2 seconds left. A 10-point lead for San Miguel Beer. Si Asay Tonot, si Alvarez has exploded in this ball game. Third quarter pa lamang. Combination ng dalawa. 48 puntos na, coach. Wow, dami nun. Ibang klase ito. Alvarez, alley-oop pass. Pa. May pagka-defense sa gano'n. 1.8, almost the conversion. So we had the third quarter with a 10-point lead para sa San Miguel Beer. 78-68. Pagpapalik mo kami ni coach. Ang third place plum dito po sa ating 1996 All-Filipino Cup. At coach, 10-point lead na ito. May problema talaga itong Ginebra dito pa. Nag-umpisa dito yung frustration nila kanina dun sa mga calls. Bigla sila nawala ng focus kaya bigla lumobo tong lead na to. 5 seconds on the shot clock. Kaidik for a 3-point shot. Wala. Nakakuha ni EJ Foul ang bola. Quick pass, outlet pass. JB Gayoso lays it in. 8-point lead para sa San Miguel Beer. 11 and 18 left dito sa ating ball game. Medyo nagbabalik ulit sa Ginebra yung kanilang composure at yung momentum dun sa play na yun. As usual, transition game. That should be the game of Ginebra. Locsin against Alvarez or Alvarez against Locsin, and Locsin commits a foul. Nagkakaproblema si Noli sa bilis kumilos. 4 ng fouls si Noli Locsin. So panibago na naman potential problem ito para sa Ginebra as far as team individual team situation is concerned, mga kaibigan. Dito 4 ang foul ni Noli Locsin. So nagiging nagiging habit ni Noli itong foul trouble na to. Doon sa last game na sa Alaska, naging problema niya yon. Ngayon dito sa Ginebra game, nagiging problema din ata niya. So baka nahawa ni Benji Paras to. Oo nga, minsan nakakahawa yung mga fouls Kasi masarap na kahit ako pag kayo naglalaro, 6 na fouls. Isipin mo, 6, isa, dalawa. Ang emphasis ng mga coaches ng mga teams ngayon is defense. Hindi ka pwedeng hindi dumipensa Kaya talagang mas malapit ka sa foul dito sa mga style ng laro dito sa PBA. Buti na nga lang 6 ang foul dito sa larong professional Sa amateur, 5 lang Pag minalas-malas ka, pati technical, personal foul pa. Etong mga ito, may 6 sila ng puhunan. Etong napakaraming puhunan na ng Ginebra. Eto si Alvarez for that slam. At what a way to finish. Talagang ito, sumesay niya si Sonny Jaworski from the bench. He hasn't fielded himself in, at saka makita natin, sumenyas na siya ng play. Sabi niya, gumawa na kayo ng play dahil mas madali, mas less ang chances ng turnovers pagka nagseset tayo ng play. Kasi kanina parang nagwiwino sila. Another turnover. Hindi.
Di ba turnover yun? Nahawakan daw ni Pulistico. Okay. So, nakita natin yung adjustment na ginawa ni Coach Sunny. Nakita niya, naguguluhan yung team niya. Tumayo siya, nag-signal siya ng set pattern. So, if you're doing a set pattern, more or less, the probability is you make the turnovers less. Kaya siguro napatayo siya at sumignal Sumenyas bigla. Ngayon ko lang nakita yung tumayo eh. Yun, si JV Gayoso. Bumanat sa labas. At naibaba na konti ang lamang to 10 points. 82-72, 9:49 left in the ball game. Tandaan po ninyo, isang game lamang po ang ating third place. At pagkatapos po nito, diretso tayo sa awarding ceremony ng may trophy din yung third place eh. Meron. Oy, nako, Alvarez na naman. Yun ang pang-trophy kilos. Nakita mo naman yun. Nagpapalitan si Alvarez at si Asay Tono dito sa offense ng Ginebra San Miguel. Ng San Miguel. At iba talaga itong Alvarez Asay Tono tandem na to. Pag pinagsabay mamaya, ipakikita namin sa inyo kung anong damage that they've done para sa San Miguel Beer or rather para sa Ginebra. At dito, mga kaibigan, papatayin talaga itong si Alvarez, who now has 29 points in the ballgame, make that 30 points. At yung frustration din sa San Miguel of not making it to the finals, eh, dito nila binuhos doon sa Ginebra na mukhang binubugbog nila ngayon. Kung tutuusin mo, parehong frustrated itong teams na to, kaya nagbubuhusan lang ng sama ng loob. Ayan, sayang. Pandagdag sana yon sa pagbawas ng puhunan ng San Miguel. Hindi lamang na-convert ni JV Gayoso. He commits, or rather, ang foul po ay nakuha ni Alan Kaidik. At ito po, si JV Gayoso for 2 free throws. At alam niyo, may deep trivia ako na-discover dito kay Coach Yeng. Oh, bakit? Siguro sa, ito si Kinito, mahilig na mangingiliti ito. Ito po kay Coach, hindi siya kailangan mabahala at hindi siya patutulugin ng asawa niya sa sopa. Si Coach po, may coach ding isa. Yun po ang ating commissioner na si Jung Bernardino. At kanina ko lang nalaman na naging player ka pala ni commissioner. Sa kasamaang UP. palad. Hindi naman. Hindi. Naging coach natin si commissioner. At hanggang ngayon, hindi ko maalis yung tawag ko sa kanya. Coach no? Coach pa rin pero commissioner na siya. Pero yun po, mga kaibigan, isa sa mga frustrations ni Commissioner Bernardino yung coaching. But learn more about Commissioner Bernardino sa Hot Stuff po sa Monday. Yung pong show na papasalamat nga pala ako sa iyo, coaching. Bakit? Bumalit ka sa akin sandali. Nung nagbabakasyon ako. Ando pa ba yung show nyo? Nandun pa eh. Ando pa, mabuti naman. Pagpasok mo nga, tumaas ka ang rating eh. Kaya kailangan, baltan mo na si Anthony. Teka, babalik tayo sa ball game. Huwag niyo makakalimutan sa Lunes yung hot stuff. Commissioner Bernardino ang ating magiging topic sa Lusto. 85-74 ang score. San Miguel Beer. Talaga naman pinukumpog itong Ginebra dito sa Battle for Third. Samantalang napipigil ang laban dahil merong foul na itatawag on number 25, Pido Harenzo. At dito, sesenya si Coach Sonny Jaworski, papasok na si Baldavid. Napansin din natin sa larong to, si Marlo Aquino, not as dominant as he used to be. No? Patamlay. Parang medyo matamlay pa siya. Siguro, frustration na rin to ng kanilang pagkakatalo. Saka, pero iba rin yung pagod yung grind dinaanan nila. And Alan Kaidik, parang ang dali ng basketball pag ito si Alan naglalaro, no? Bakit pagka ikaw susubukan mo yung ganun laro, hindi mo magawa-gawa yung, ano? Ba't napakahirap mo? Hindi ka makalayap ng diretso. Eto naman, hindi malaman kung ano gagawin sa bola. Turnover na naman yon. Inisip tuloy ni Vince kung titira niya na lang dapat eh. Eto naman, offensive foul. Si Frankie Lim dahil hinawakan niya si Pido Harenzo bago mabantayan si Alan. Yung mga maliliit na gulang na yun, kung minsan makikita talaga ng referee. Ay, pagka ang referee ganun, huling-huli. Alam mo kung sinong dinayaan niya na sa harap? Sino? Si Bailey Desma. Si Bailey Desma pa. Nakita niya na lahat ng gulang ginagawa ng mga PBA players. Baldavid pumasok sa laro. At nandito si EJ File, dalawang nagbabantay. Hindi malaman kung anong gagawin sa bola. Iikot ba ako? Oy! Napaamoy ng puwet ni Guido Babilonia. Dahil hindi naman censored dun eh. hindi, yun talaga yun. Yun talaga, puwet talaga tawag dun eh. Wet box na lang, para hindi tayo madali. Buti na lang, hindi na si Manuling Gunting yung nando. Kundi, baka ma-censor tayo. Masama raw amoy, sabi niya ano. Hindi niya nakasalanan yun. Dahil, kita mo yun ha, pag fake ng ganon, pagtalo ni Guido Babilonia, nagkataon nandun yung mukha niya eh. Kaya hindi niya nakasalanan yun, ano? Hindi niya nakasalanan. Pero sa galit ni EJ File, kanya pong naipukol yung kanyang unang free throw at naipasok. Ito si Nelson Aceitono, talaga naman po dominating the game with 25 points. Pero yung isa niyang kasamang manlilipat din, 30 points na. Oo.
Si Alvarez po yung pinag-uusapan nating isang yon. So sa kanila lamang, coach, kung tama ang panimpla ko, 65% ng scoring nitong Sa kanila na. Sa kanilang dalawa lang. Kanilang Alvarez dalawa at saka si Saitono. Ito si Alvarez, isolated against Vin Season. Taking. Uy, nako. Ay, kabiling yata ng konti, pero hindi niya nakuha yung tirang yun. Nakuha ni Pulistico. Si Pulistico, tumira ng alahoy. Nandun, Ayun. tupal-pal ni EJ File si Alvarez. Huling-huli ang tira ni Paul Alvarez, pero nakikita mo yung San Miguel Beer. Mas gusto nila yung bola. Talaga. Ang hinahabol nila Eto, talaga yung bola. Tingnan natin uli. EJ File, ayun. Yung si Puta. Marlo Aquino, nandyan din. Pero mas agresibo dito si EJ File na nakita natin. Kumbaga si Marlon napagod na at saka siguro kanina hindi nakainom ng vitamins ito kaya matamlay ng konti. Pero yung ginagawa ni Marlo, almost 40 plus minutes ang ina-average yan every game. Kaya hindi rin natin masisi yan kung talagang napapagod siya sa laro. Alam mo, may kakaibang ganang pinapakita to si Alvarez. Tapos na yung aksyon talagang Dumadang pa rin kumbaga sa talagang iba namang vitamins ang ininom nito kanina. Talagang lundag ng lundag Minsan nakausap namin yung nanay ni Paul, hindi tinatanong ko, ano bang pinakain nyo dito sa anak nyo tot ganun na lamang ang taas nito paglundag. Ako, para sa akin, isa pa rin sa mga highest sleepers natin to, if not the highest sleeping guard in the history of the PBA to si Paul Alvarez, ano? Sabi niya, ang jeta daw nito, yung pakpak ng manok. Pero huwag yung gagayahin nyo, baka yung mga gustong maging player yung mga anak nila, katulad ko. Baka naman pakainin nyo nga ng pakpak ng manok yung mga anak nyo kasama po to. Samantalang yan, ang pagpapakita ng San Miguel sa kanilang ginagawa. It's a 13-point lead, 89-76 para sa kanila. Short sa tira niya si Vin Season, 7:20 left sa ating ball game. Sa lamang po ng San Miguel Beer ay 13 puntos. Pabilonya nilaglag kay Saitono. Saitono jumper, wala. Rebound to Baldavid. Tignan natin kung meron pang gana itong Ginebra to mount an offense, pero turnover na naman. Inagaw ni Alvarez sa bola. I-fake sana niya. Nabitaw ni Alang Kaidik. Akalain mo muntik pang maging assist. At ang rebound, pinagagawa ng malakit maliit. Ibabato dito kay Vin Season. Vin Season open for a 3-point shot. This one is short. Rebound, makukuha ni Vince. Vince, ipa-follow up yan. Nadali niya. Ayun. Kung sino pa yung masakit yung paa, siya pa yung nagpapakamatay. Pero ang nangyari dito sa Ginebra, ilan na lang talaga ang 100% sa kanila. Talagang siguro na-discourage na rin sila. One factor was yung loss nila. Pero another factor, yung lapse in concentration nila kanina. Oo, yung sunod-sunod na masabi nating turnovers. Ito si Alan Kaidik. Laglag ang bola kay Pabilonya sa gilid. And, even the defense is not there anymore. Wala, talagang bumigay ang Ginebra. I think isa nga, yung fatigue factor. Yung fatigue factor coupled with yung frustration nila of losing. Sayang yon. Ilalaglag ang bola, Baldavid, open. Sa gilid, tumira, wala. Follow up ni Marlo, wala. Makukuha niya uli. Kinalaw, wala pa rin. Sinakyan na, ayun. Nakuha siya ng foul. And Marlo Aquino, one of the few times, baka yun lang, only time na nakita kong inassert niya yung kanyang supremacy underneath. Dapat talaga, kung pupwede lang, every play, pero ngayon lang, inassert ni Marlo. Sabi siguro niya, kung matatalo man kami, we have to go down fighting. Kailangan may maiiwan kang marka. Hindi po sa sinasabi namin kailangan magkaroon ng pasa yung San Miguel. Isipin may marka. Maaalala ng tao na itong Ginebra ended the series on a high note. Itong dalawang matinding ito, si Alvarez at saka si Nelson Saitono. Tinitignan po natin. Mamaya makikita nyo ang numero ng dalawang iyan. At samantala nakita natin ang pag-free throw ni Marlo, making only one free throw. It's still San Miguel 91-79. Laban po sa Ginebra. Battle for third po ito. Isang laban lamang. Pagkatapos ito, awarding na lamang. At antabayanan po ninyo. Pag kami po pinayagan, si Coach Sonny Jaworski ang ating makakasama sa ating post-game. Ito si Baldavid. Looking at Vin Season without even having control of the ball. Coach, pag ikaw ang coach, ito muna. Pag ikaw ang coach, mamimiesta ka pagka ganito mga players mo. Kita mo naman ang mga numbers nila. 32 points, 25 points sa Saitono. Sunod-sunod. 7-9 rebounds. Ano ba ko? Turnover na naman. Ito, dadaan si Saitono. Wala, hindi niya nadali. And rebound, scuffle. Sabi ng referee, doon sa Ginebra ang bola. At dito si Vin Season, nakita mo yung frustration ng Vin Season, pinapagalitan niya na si EJ File. Dati hindi niya pinapagalitan yan.
At siguro, brought about na rin. Ito siguro isang pwedeng mag-leader, no? Pinag-uusapan natin yung leader. Vince, sa tingin ko, meron din siyang ganong karakteristik, ano? Ayun, nadali yung dalawang malaki. Sa wakas, nagkatulungan. Naibaba ang lamang ng kaunti. 91-8 sa mga nakipagbuno ng traffic dito sa araw na ito ng Biyernes. Lamang ang San Miguel ng 10 laban sa inyong paboritong Ginebra. Sa score ng 91-81, ito po ang battle for third. A winner-take-all match para sa third place o ang third plum dito po sa ating All-Filipino Cup. At eto, aatake ang Ginebra. Coach, may natitira pa kaya dito sa team na ito? Palagi ko, may time pa to, no? They just have to make a few stops, convert on their offense. Ato ang problema, lalaki. Ayun, may foul. And that was a nice foul no, ni JP Gayoso. Yun yung veterano, no? Alam mong datangkan ka ni Nelson Asayno, pipigilin mo na yan and let him earn his points dun sa free throw line. Ipakita niyang pwede. Ito, datang na yan, eh. Tama. Ready to dunk. At yun, hinawakan naman ni JV Gayoso. Turnover, coach. Pag-usapan natin ng Ginebra. So sa talaan natin, 18.6 ang average. Average pa lang yun. Pero in this game, with 4 minutes and a half to go, ilan na? 19. 19 na. So lampas na sila sa kanilang average, no? Kaya magbabakasyon eh. After this, merong konting bakasyon before the third conference, before the second conference. I think that's one of the things that the Ginebra team will work out on. Kailangan nilang taktakin yung mga utak siguro nila para mawala yung pag-iisip sa turnover eh. Baka kasi maging sakit eh, no? May tendency maging maging part na. If you don't cure it, it becomes a habit. Tumira si Vincisa ng 3 points, wala. Ang rebound, pinasalo ni Pulistico ang kanyang mukha. Ngunit na-recover naman niya. 4:18 left in the ball game. Ito si Pumaren, mapalik niya kay Mustre. Hintay ng kasama, Asaytono losing the handle. Nako ni Vincison, bibigay kay Baldabid. Baldabid, will he challenge? Dinaanan si Pulistico. Yun ang sinasabi mong pusong malaki nitong batang ito. Oo. Ito makikita rin natin Ginebra. They might be committing the turnovers but they're also forcing some turnovers on the other hand. Nakakapag-force din sila ng turnovers. Forcing another turnover. Vincison completing the steal. Vincison for 3. Titirada. Ay! 92-86. At nabuhay mong bigla ang Cuneta Astro dahil sa binanata na 3-point shot ni Vince Hison. Akala ng San Miguel, tapos na yung laban. Kukunin ko na yung trophy. Bumanat naman ang 3 points ito. Oy, nako, pinabayaan. Ay, nako. Asaytono missing that shot. Pero again, defense, no? You work so hard sa offense and then you allow your opponent para mag-layup ng open. Abay, may mahirap itong sakit na ito. Saka sa depensa talagang medyo mortal sin yan nang iiwanan mo yung baseline open for the opposing team to drive along the baseline. Ito si Noli Locsin, ipapasok sa laro. Sa inside presence, sabi ni Coach Sonny Jaworski, teka, binabara ko na tayo dito si Nelson Asaytono. Si Nelson Asaytono po sa kanyang pambabarako ay nakaka-27 puntos kasama ang 9 na rebounds. So Nelson Asaytono is settling down in his role. He knows that in this team, kailangan siya umaverage talaga ng 20 pataas. Rebound ng mga 8 pataas din, hanggang 10. So ginagawa na niya ngayon, naintindihan niya what he needs to do in this team. Isipin niyo kung ano pong mangyayari sa dalawang teams na ito by the second conference. Iniwanan ni Franz Pocorado ni Baldabid si Franz Pumaren na inabangan ni Dong Pulistico. Ngunit walang nangyari. Franz Pumaren picking up foul number 3, 94-86. Mahaba-habang oras ito, 3-19 in the ball game. Malayo pa yan, kaya pa yan. Inaanyayahan namin kayo, awarding ceremonies and an interview with Sonny Jaworski right after this game. At inaanyayahan namin kayo, antabayanan po ninyo yung matinding championship game number 1. Naglagang bola kay Gayoso. Gayoso! Open for a layup. Courtesy of Baldabid. Makita natin yung patience in the execution ng Ginebra dun sa play na yon. Meron na silang maturity dun sa in that specific play, Makita natin na despite na nahuli sila at sila ay behind. Meron pa rin silang puso. Umabol, no? 6 seconds on the shot clock. Mike Mustre missing that shot pero merong foul, sabi ng referee sa ilalim. It's a 6-point lead for San Miguel, 94-88 as we approach the final 2:43 of the ball game. Well, I will just take this opportunity, Chino, dahil last night we had a dinner with the people from Mobile and we'd like to thank them on behalf of the team.
yung management at saka ang president ng PhilTel na si Mr. Choi Cuangco for welcoming us, no, into their fold. Ang Siya nga kanilang pala. mga executives doon, binigyan po kami ng dinner at they promised to support the team. Kaya nagpapasalamat kami sa kanila. Yan Sila po. Mr. Igienko at si Attorney Joseph Santiago. Yan po ang ating mga bagong kasama dito. Actually, hindi po bago talaga. Bagong pangalan para sa isang team na naghahanap ng new beginning. No? Sabi nga natin. New chapter New ito. chapter ito para sa kanila. Magpapalit po ng pangalan ng Pepsi. At ang import mo si Ronnie Coleman. Ano? Nakita natin yan. Best import noong 1994 ba? Tama ako. Oo. At saka alam mo, kating-kating ka ng manalo. No? Hindi sa ayaw na kitang makapartner. Pero gusto ko namang makapanood ko nasa championship. Ano? Sana naman. Dalawang taon na tayo magkasama dito. Tagal-tagal na rin tayo hindi nakakarating ng championship. At yan po ang antabayanan nyo dito sa team ni Coach Yeng. Yung Mobiline ngayon, yung dating Pepsi. Sabi nga natin, new chapter at 5 points na lang. Pagdadasal ka na lang namin, katulad ng ginagawa ng San Miguel. Nagdadasal sila, huwag na babawasan yung lamang nila kasi 5 na lang yan. Nako, si Polistico nagdi-dribble sa backcourt. Montik na yung Ayun. ayun ang violation. At nakita pa ni referee Baile Desma, tinuro ni Marlo Aquino. At sabi ni referee, turnover. Tagilid ang San Miguel. 2 minutes and 18 seconds. Isang triple V convention. Patay na. Nagka-problema sila doon dahil yung mga malalaki ang nagdala ng bola. Kaya na-pressure sila ng Ginebra San Miguel. Eto si Valdavid. Is he thinking 3? Hindi. Nadaan siya. And fishing that foul from Pumaren. The 5th on Franz Pumaren. 2 minutes 12. Pinakita ni Baldon yung kanyang shiftiness. Nakuna niya ng good first step. Ayan yung first step niya. Ayan, nakalusot na. Kaya wala na magawa si Franz kung hindi pumaul. Ito ko si Valdavid, kung doon sa mga ordinaryong mga nanonood ng basketball, napakadaling mag-relate sa kanya, no? Dahil napakapayat niya. Mali, hindi naman sa kalakihan. Ngunit, ordinary siya. parang yung bata na kinuha mo sa isang playground, inilagay mo rito para maglaro sa Ginebra. And he's making good. So, dati sinasabi natin, inspirasyon si Johnny Abarientos doon sa maliliit. Ito si Valdavid, ang bagong inspirasyon yata na napakaraming bata sa buong Pilipinas ngayon. So, makikita natin ngayon yung mga nanggagaya sa mga playgrounds ng mga style. Baka yung mga style ni Valdavid ngayon. Pero yung pag-aralan niyang paa niyan. 22nd timeout lamang pa lang itinawag ng San Miguel Beer. So, play resumes. At dito, lamang po, 3 lamang para sa steal by Noli Locsin. He completes the steal. Tumingin sa kakampi. Ando si Valdavid. Pumade away. Pumasok. Ang last 2 minutes ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years junior laban. Tanduay, the #1 Ram. Ayos. Ito po, very exciting ang larong to. Hindi pa po championship ito. Pero para championship at hard act to follow. At ito may foul na ibibigay si Vince Season and will mean 2 free throw shots on the 4th foul ni Vince Season. Yan, si Gumiyan ang coach mo, no? At saka tuwan-tuwa siya dahil nakikita niya yung intensity ng larong ito. Talagang parang pan-championship na rin dahil talagang yung idea na just put it into one game. Napakaganda. Si Commissioner po, hats off kami dyan, no? Yung pag-implement niya ng mga changes sa liga para sa kagaganda nito, ginagawa niya dito sa ligang ito. And he has done that. Ito pong idea na paggagawa nitong winner take all para sa Battle for Third. Stroke of genius yata ito. 1:43 left in the ball game at hindi na ako nagtataka kung bakit ang PBA ay #1. After a while, no? Dito po, kumbaga sinasabi natin, nagpipik sa uli. Battle for Third lamang, akala mo, championship yung nakataya. Uy! Marlo Aquino almost losing the handle. At merong foul kay Dong Polistico. So it will be free throw shooting time for Marlo Aquino. Yun ang sinasabi natin itong PBA. Sabi nga nila nung minsan, baka daw nauubos na tagsasawa ang tao. Pero doon sa ipinakita nung dami ng nanonood dito sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, kumbaga, yung bagay na nagpipik ng 2 beses, bibihira yon. At nakikita natin yung signs na yan dito sa PBA ngayong taon. Alam mo, nangyayari yan na Chino pagka yung mga teams natin magandang equity nila. Yung maganda, kahit anong laban yan, makikita mo na close, makikita mo yung intensity. Yung patayan talaga. Talaga yung mga tao talagang yung inaabangan nila. At kami po ay nagpapasalamat, hindi lamang po dito sa teams na natitira dito sa 4 na natitira dito. Ngunit lahat po ng ating mga kasama.
hindi lamang po ang basketball ay teamwork, pati yung PBA teamwork yan. Pero ito na naman ang problema ng Ginebra. Yung pong free throw shooting nila. Abay, mukhang may nakakawa dito sa team na to. Walang naipasok, dalawang tira. Open si Asaytono. Asaytono finishing with a foul from JV Gayoso. It's a 5-point lead and possibly more. Depende dito sa tira na ito ni Nelson Asaytono. It's 99-94 for San Miguel. Tinitingnan po natin muli. Ayan, ang lakas ni Nelson Asaytono. Oo, gumambol dyan ng Ginebra. Nag-press sila early, no? So ang risk mo dyan is if they cross the ball and they find the open man, kamukha nga nang nangyari doon, talagang maiiwan ka. Potential na 2 points agad, eh, no? That's a risk you have to take dahil kailangan mong pumrest talaga. Nelson Asaytono sa kanyang free throw shot rather. Will he complete? He fails to complete and JV Gayoso for the rebound. Napakahaba pa ho ng oras. 1:16 and the foul by Paul Alvarez, which is a useless foul dahil imbis na nauubos mo ang oras sa pagbababa ng bola, coach, mag-free throw shots ito si Baldavid. Mangyayari doon, they save time from the clock, then they go to the line. If they make 2 points, ano na lang to, 3 points na lang mangyayari. And that's a matter of sinking a 3-point shot, ano? So making a stop and sinking that 3-point shot. Malas. Well, yun ang nakakaiyak na tira. Yun ang problema, no? Anyway, sinasabi natin, learning process talaga to, eh. Sinasabi natin with Baldavid, kailangan matutunan niyang gamitin at to learn how to handle the pressure. Katulad noon, ano? Katulad noon. At sa susunod, they can play better games, ano? Ito si Asaytono having some problems. Frankie Lim, nakapress po ang San Miguel, Ginebra rather. Pumarin, stutter step, bibigay kay Alvarez. 15 seconds on the shot clock. 1 minute left dito sa ating ball game. Well, they don't need to foul. 9 seconds, 8 seconds left to go. One stop lang dito. Ito yung 4 seconds. Ayan ang agaw. Ibibigay kay Marlo. Marlo aatake. Sinigurado niya. At ang lamang po ng San Miguel ay isang basket. Kung 2-point shot. Pero pagka naka-3-point, naka-triple B ang Ginebra, tagilid itong San Miguel. Almost a steal doon. And dito si Frankie Lim. 16 seconds on the shot clock. At dito magkakaalaman kung sino ang talagang matapang. Again, they don't need to foul. 10 seconds na lang. 8 seconds sa shot clock. Umatake si Alvarez. At offensive foul na itatawag. Offensive foul on Paul Alvarez. Sabi ng referee. And what a break. At nabuhay yung buhong ng Cuneta. Panonoorin natin sa ating screen. Umatake si Alvarez. Hinawi niya ng konti si Noli Locsin. Yun ang napansin ng referee, yung kanyang left arm na nakatukod kay Noli Locsin. Nakatukod ng bahagya, no? Again, it's a referee's call talaga. May timeout kami, mga kaibigan. Ano ito? Ita-turnover namin? Hindi. Titignan natin. Ulitin natin yung slow-mo kung makikita natin. May 20-second timeout tayo. 29 seconds left in this ball game. At ang pinag-uusapan dito ay yung foul na yun. Pero ito, silipin natin. This is a key call, ano? Yun, makita natin yun. Maaring masabi natin na medyo may hawi ng konti. Ito, sa isang angle. Different angle. Hindi makikita, nakatakip yun. Pero nakikita nyo yung kamay niya, nakatukod doon. So parang ginamit niya si Noli Locsin para ma-propel yung paglipat niya, no? Pero from his side, ang sinasabi niya, it was just a natural movement, ano? Hindi, wala siyang intention na manghawi. But again, ang magdidesisyon dyan, actually, talagang wala tayong magagawa pag tinawag ng referee yan. Pagka ganito naman ang appetizer mo, ano pa naman ang hahanapin mo sa main dish mo? Main dish, yung main dish po namin, Game 1, Alaska Pure Foods para sa All-Filipino Cup ng 1996. Battle for third lamang ito, talagang patayan na. 99-97, San Miguel Beer. Ang 29 seconds left. Ito po ang ating mapapanood. May potential to ma-overtime if they make the shot. Ito si Baldavid. Will he attack? Matake siya. Supalpal! Ngunit nakuha niya ang bola. At sabi ng referee, stepping on the sideline. Ayun. 29 seconds. He took the shot. Yun naman ang sinasabi natin, no? Too close for comfort. Ayan, no? Yan ang masasabi pumunta natin. Pumunta siya sa gilid. Patay sa kay Nelson. Again, si Baldavid, matututuhan din niya yan. He will have to learn how to play those situations. Unang-una, maaga pa. Pangalawa, hindi ka naman ganun ka-open, no? Nandun si Nelson sa iyong harap. So, you still have other options. Ay, nako! May foul. And a hard foul at that. Pero nakita nyo naman na talagang gusto habulin ng bola. Nagkataon lang na pagbato ni Franz Pumarin, napahiga na siya sa ere. At apologies pamula sa mga magkakakampi. Papunta kay Franz. 6 fouls on Noli Locsin and he bows out of this ball game.
14.6 seconds left. EJ File ang ipapasok. At si Franz Pumarin will take 2 crucial free throw shots na malamang magsabi kung ano magiging outcome ng ballgame na ito. Oo, definitely. Very important. Kung isa lang ang may go-convert niya, may chance pa ang Ginebra na mag-set up ng isang 3-point shot. Ngayon, kung dalawa, maaring that may be enough for them to win this game. 2 of 2 si Pumarin from the free throw line. His first shot is up. It's out! Eto, may pag-asa. May isang timeout ang Ginebra. Merong dalawang full timeouts ang San Miguel Beer. Oo. Ito ang pag-asa. We expect a timeout dito when Franz makes his second shot. Pumarin for his second shot. Ito, pasok na. And Jaworski quickly calls his timeout. Malapit na pong magwakas ang ating laban sa regulation. 14.6 seconds, 100-97. Isang triple B conversion. At may pakalalagyan ang Ginebra San Miguel at saka ang laban ng San Miguel Beer. Eto, Chino, nakita natin. Inbounder si Vince Hison. Nandyan sa loob si Baldavid tsaka si JB Gayoso. So any of those guys actually can take the 3-point shot. Let's see how this play unfolds. You know who they will set up. Ito si Vince Hison, tinitignan nila. 9 seconds to go. 8 seconds. Alam pa nila ito. Ito si JV Gayoso. Forcing a 3-point shot. Wala. Ando ng follow-up ni EJ File. 1.5 seconds left. It's just a 1-point lead. Tignan natin kung anong gagawin ng San Miguel Pirito. Makakuha ba sila ng quick foul? Almost a turnover. At magtatapos na po ang ating laban. Ano, nagtuloy-tuloy ang clock coach. Siguro meron doon mga 0.8 of a second left, but nevertheless. Pero they only stop it when the referees whistle. So tignan natin. May sinasabi mukhang i-reset nila to ayun, 6.6. Tama. Nakita yan, meron pang 0.6 of a second left at merong San Miguel Beer timeout. Meron pang kaunting-konti pero 1 point ito, pero foul ka para makuha mo yung unless mag-turnover ng gulong. We've seen miracles before. So maaaring mangyari uli ngayon dito to, lalo na't Ginebra pa naglalaro. Opo, kung milagro lang ang pag-uusapan ako na magsasabi sa inyo talagang nangyayari ang milagro. So they need alam mo, mangyayari to kung makakakuha man ng bola Ginebra dito, right at the time they get the ball, they should be throwing the ball to their basket. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap, no? Ang problema pa, kung fa-foul ka, will take you time, no? Para makakuha yung bola. Unless, siguro San Miguel commits sa turnover na talagang walang makakahawak ng bola, gugulong. Mapupunta sa kanila. Mapupunta sa Ginebra, pero mga possibilities na lang yan. Yung probabilities, mababa Baka sabihin ng Diyos, sobra naman ang hinihingi nyo sa akin. Manood na muna tayo. Anyway, nakikita natin dito, coach. Sinasabi natin, balikan natin. San Miguel will go down fighting. No? At saka itong pag-finish nila dito, whether they finish third or fourth place, talagang achievement in itself, no? Ang team na ito just won 5 games last year. At ngayon, napakaganda ng kanyang katayuan. Ngayon dati, when you see Ginebra, usually the stronger teams will strike them out and say, 1 win tayo rito. Pero ngayon, kinatatakutan na yan. Hindi na mailista yung unang bakod, no? Hindi masasabing mananalo ka. This is the final 0.6 seconds. 0.6 second pa actually. Para sa San Miguel, ang kailangan ng nila is get that ball into somebody else, their teammates. Tapos na, no? So just for a teammate to touch that ball. Kung magkakatapos ang lamang ito, 0.6 of a second left, 100-99 lamang ang San Miguel Beer ng isang punto. Ang battle for third, the winner take all affair. Ayun, nakuha na ni Alvarez. That's it. It ends with San Miguel Beer winning the plum. Ang ating third place plum ay makukuha ng San Miguel Beer. And the awarding, mga kaibigan, itutuloy na natin para sa kupunan ng San Miguel Beer. Eto na, tagahanda na sila. Ito, kahit anong sabihin mo, trophy pa rin to. No? So, importante pa rin para sa team ito. At yung awarding, yung bago yung awarding, mga kaibigan, yung bago yung awarding, ibigay natin kay Ronnie Nathaniel, who is with Sonny Jaworski. Okay. Great way in the battle for third. Coach, you must be proud of this team. Well, from where we came from, obviously it's a far better cry. However, we had that opportunity to have played in the finals, but that's how it goes, you know. And what's important is we learn from the group mistakes,
And I also would like to take this opportunity to everybody who continue to cheer and support for the group. You know, the league has been a big success this conference, mainly because of the resurgence of Ginebra. What's the future like for Ginebra, Coach? I think it's going to be better because, as I said, if you notice our games, we would lose, but we would lose very closely. And on top of that, we have about 20 turnovers and a couple of free shots missed. And, you know, these are subjects that we could really talk about and improve on. And I think we'll be there as usual, and we'll be going for the championship. Alam mo na, Coach, puro bata naman sa Ginebra. Tayong dalawa lang medyo matanda, pero... Well, ewan ko. Nyo, ha? Well, ewan ko, Ronnie, pero siyempre, bibigyan natin sila ng pagkakataon. At alam mo, nagkakamali, natural yan ha. Natural Kung yung Houston Rocket na out champion ha. Ang importante rito, at least kami, within the bounds of the court ang aming trabaho. We always give everything we have. And magtiyaga lang po kayo. That's why the fans love your team and love you. Coach, congratulations. We look forward to the second conference. I understand you're bringing a fantastic import. Well, we'll do that. We'll do that for the sake of the many, many millions who continue to support us. Coach, thank you very much. Salamat.